Kabanata 461. Hindi nagtagal pagkaalis ni Lito, ang boses ni Wanwan ay nagmula sa kanyang likuran. Hoy! Hindi tumigil si Lito at nagpatuloy sa paglalakad. Hoy! Tumigil ka! Binilisan ni Wanwan ang kanyang lakad at tumayo sa kanyang harapan, nakatitig sa kanya gamit ang kanyang magagandang mata. Sinasadya mo ba? Nagkibit balikat si Lito. Tinatawag mo ba ako? Hindi hey, ang pangalan ko. Natigilan si Wanwan. Anong pangalan mo? Lito Argel, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Nagtaas ng kilay si Lito. Ngumuso si Wanwan at nag-aatubili na sinabi, ibigay mo sa akin ang iyong numero ng telepono. Air-treat kita sa hapunan sa ibang araw. Walang sinabi si Lito at direktang ibinigay sa kanya ang numero ng kanyang telepono. Ayos lang. Aalis na ako. Tumalikod si Lito at umalis. Labis na nanlumo si Wanwan. Siguradong sadyang galitin siya ng lalaking ito. Sa sandaling lumabas si Lito sa komunidad, sinundan siya ni Old Master Lo at inabot sa kanya ang isang business card. Little brother, this is my business card. Kung may oras kang pumunta sa Jingcheng City, please contact me. Magalang niyang sabi. Kinuha ni Lito ang business card at tumango. Okay. Pagka-uwi niya, nakatanggap si Lito ng tawag mula kay Master Rolifeng. Master Lito, hindi naman talaga galit ang mga lalaking iyon. Isa pa, nang humingi ng awa ang lalaking nagngangalang Roger, sinabi niya na minsan niyang bina-blackmail ang iyong ama ng 200 milyon. Nasa akin na ang bank card. Ipapadala ko ito sa iyo ngayon. Nang marinig ito, biglang nanlamig ang mukha ni Lito. Upang makuha ang pera, malamang na ipinagbili ng kanyang ama ang pinakamahalagang bagay. Sa pag-iisip nito, si Lito ay parehong naantig at nabagabag. Dalhin mo dito, sabi niya kay Master Feng. Hindi nagtagal at naihatid na ang bank card kay Lito. Pinunasan ni Lito ang kanyang bank card na para bang nakita niyang hindi nakatulog ng maayos ang kanyang ama para mangolekta ng pera. Kinuha niya ang kanyang mobile phone at tinawagan si Mr. Feng. Maaari mo na silang ipadala sa kamatayan ngayon. Huwag iwanan ang sinumang buhay. Nang marinig ito, si Master Feng ay nanginig ng husto. Masyadong nakakatakot ang boses ni Lito. Kahit sa pamamagitan ng telepono, pakiramdam niya ay nahulog siya sa isang ice cellar. Ang mga sulok ng bibig ni Lito ay nabaluktot sa isang malupit at uhaw sa dugo na arko. Kung sino man ang nangahas na hawakan ng kanyang pamilya, sisirain niya sila. Sumunod, pumunta siya sa hotel na tinitirhan ng kanyang ama at ibinalik ang bank card sa kanyang ama. Nang makita ang bank card, labis na nagulat si Lino, at pagkatapos ay ngumiti siya ng maluwag. Promising talaga ang anak ko, haha. Ngumiti din si Lito at nagsabi, tatay, ito ay tinatawag na ama na walang anak. Kinabukasan, bumalik si Lino sa Badoc City kasama si Chenner. Sa airport, kinuha ni Lito ang kanyang kamay at nakita ang pulang lotus na marka sa kanyang palso. May isang buwan pa bago magkabisa ang red lotus heart venomous insect. Ang oras ay tumatakbo palapit. Kuya, bumalik ka dali. Mamimiss kita. Iniyakap ni Chenner ang kanyang mga braso sa leeg ni Lito at atubiling niyakap siya. Tumingin siya kay Lara, na nakatayo sa gilid, at nakangiting sinabi, ate, alagaan mong mabuti ang kapatid ko. Lara pursed her rosy lips at namula. Galit na sabi niya, kalokohan. Nakasuot siya ng mahabang puting damit ngayon. Dahil nag-practice siya ng martial arts, tumaas din ang aura niya na parang diyosa ang atensyon ng mga tao. Tumingin si Lino kay Lara, ngunit medyo nalilito siya. Hinailan niya si Lito sa tabi at tinanong sa mahinang boses, Lito, anong problema ng babaeng ito? Bakit hindi siya ang taong nakita ko sa tindahan ng kotse noong araw na iyon? Ito naman. Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong at hindi alam kung paano ito ipapaliwanag. You brat. Umiling si Lino at napangiti ng may ngiti, huwag kang masyadong pabago-bago. Kung gusto mong makilala ang isang babae, dapat maging tapat ka sa kanya. Naririnig mo ba ako? Mabilis na tumayo si Lito at sinabi sa malakas na boses, got it, dad. Don't worry. Pagkatapos na sa wakas ay makita ang kanyang ama, si Lito ay bumantong hininga. Say, nakayanan ko na rin sa wakas. Kuya Lito, anong sinabi sa'yo ni Tito kanina? Bakit ka nakatingin sa akin? Curious na tanong ni Lara. Kinaway-kaway ni Lito ang kanyang kamay at sinabing masakit ang ulo, nako, okay lang. Hindi niya naintindihan. Nang marinig ito ni Lara, natural niyang alam na may mali kay Lino. Nag-init agad ang pisngi niya pero medyo matamis ang puso niya. Pag-uwi niya, tinawagan muna ni Lito si Carlito at tinanong kung paano niya natagpuan ang lotes.
Matagal nang hindi nakatanggap ng tawag sa telepono si Carlito mula kay Lito, at medyo nasasabik ang kanyang boses. Sect Leader, nagawa naming mahanap ang Heaven Mountain Purifying Lotus. Nasa kabisera ito. Gayunpaman, medyo magulo ito at walang kakayahan ang subordinate na ito. May kasalanang sabi ni Carlito. Sinabi ni Lito, ako na mismo ang kukuha. Manatili ka muna sa kabisera. Malapit na akong makarating dyan. Oo, Sect Leader. Magalang na sagot ni Carlito. Kinaumagahan, noong natutulog pa si Lito, tinawag siya ni Elder Yi. Lito, nandito si Brian Wu. Gusto kanyang bigyan ng letter of challenge. Tinatanggap mo ba? Medyo kinakabahan ang boses ni Elder Yi. Bahagyang ngumiti si Lito. Kunin mo na. Okay, kapag pumunta ka sa Emerald Lake, hihintayin ka ng mga tao mula sa 10 Deadly Gates doon. Tila may gustong sabihin si Elder Yi, ngunit sa wakas ay sinabi, Lito, ipinapayo ko sa iyo sa huling pagkakataon. Lumabas ka at magtago. Si Byron ay sikat sa Jiangho 10 taon na ang nakakaraan. Ngayon ay 10 taon na siyang nag-iisa. Hindi ko alam kung gaano siya kalakas. Ikaw. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, pinutol siya ni Lito. Hindi na kailangang sabihin pa. I'll take this challenge. Bumantong hininga si Elder Yi at walang magawa, well, good luck. Ang Emerald Lake ay isang sikat na magandang lugar sa Ningzhou. Ang lawa ay berde at napapaligiran ng mga nahulog na willow. Puno ito ng tula. May pavilion sa isla sa gitna ng lawa. Sa pagkakataong ito, ang lugar na napagkasunduan nilang magkita ay ang pavilion sa gitna ng lawa. Elder Yi, hiniling sa akin ni Sect Leader Byron na tanungin ka, saang panig ka sa kompetisyong ito. Sabi ng isang lalaking naka-white robe at mayabang na mukha. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang unang disipulo ni Brian Wu, si Christopher. Sinabi na ang kanyang lakas ay katumbas ng kay Renato Wu. Pareho silang mga kakilakilabot na mahuhusay na martial artist. Kumunat ang noo ni Elder Yi. Inaasahan na niya na magkakaroon ng sitwasyon na pumila. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Elder Yi, agad na nagdilim ang mukha ni Christopher. Humph! What's wrong? Kailangan mo bang mag-alinlangan sa bagay na ito? Puno ng kayabangan ang mukha niya. Hindi ba obvious ang ending? That Master Lito, who is he? Anong qualifications ang meron siya para makipagkompetensya sa master ko? Natalo ng mountain shaking fist ng aking master ang lahat sa Jiangnan City 10 taon na ang nakakaraan. Pagkaraan ng 10 taon, ang kanyang lakas ay lalo pang bumuti. Kahit na mayroong 10 sa kanila, maaari lamang silang maging mga kaluluwa ng mga nasasakupan ng aking amo. Pinunasan ni Elder Yi ang malamig na pawis sa kanyang mukha at hindi alam kung paano sasagot. Okay, hindi nakita pahihirapan. Ngumisi si Christopher at tumingin kay Mim, na nasa tabi niya. Medyo matalino ang babaeng ito. Apo mo ba siya? Nang makita ang kanyang mapang-akit na mga mata, biglang nagalit si Mim. Wala itong kinalaman sa iyo. Haha, you're such a little wildcat. I like something hard as yours. I'll eat with you tonight. Hinawakan ni Christopher ang kamay ni Mim. Dahil kailan nakaranas ng ganitong kahihiyan si Mim, agad niyang binato si Christopher ng suntok. Mim, tumigil ka. Nang makita ito, nagbago ang mukha ni Elder Yi at alam niyang tapos na siya. Sa simula, maaari niyang malutas ang problema sa pamamagitan ng ilang magagandang salita. Ngayong nakagawa na si Mim, hindi ito pakakawala ni Christopher. Kabanata 462. Oo nga, madaling hinawakan ni Christopher ang palso ni Mim at nakangising sinabi, huwag mong isiping anak ka ng pamilya Yi. Sa harap ng 10 ultimate family namin, wala ka. Kampante siya. Girl, I advise you to be bite and serve me well. I guarantee your family peace. If you dare to disrespect me again, your family will be destroyed by my words. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Elder Yi nang marinig ito. Iyon ay dahil alam niyang hindi nagsisinungaling si Christopher. Kahit na ang pamilya Yi ay nagkaroon ng maraming pagpigil sa Jiangnan, ang 10 Ultimates ay isang pangunahing sekta sa bansa. Mayroong maraming mga tao na may panloob na lakas at martial arts, at ang kanilang mga puwersa ay komplikado. Ang pamilya Yi ay walang kapantay para sa kanila. Nang makita ang ekspresyon ng kanyang lolo, alam ni Mim na nagdulot siya ng malaking problema, at ang kanyang magagandang mata ay nagpakita ng takot. Hihi, huwag kang matakot. Basta masunurin ka, ay spoil kita. Habang nagsasalita siya, hinailan ni Christopher si Mim sa kanyang mga bisig at nagkunwaring hinahalikan siya. Si Mim ay mukhang naiinis at halos masuka. Sa kabilang banda, ang dalawa pang disipulo ng 10 Deadly Gates ay lahat ngumingiti nang makita nila ito. Naghihintay sila ng magandang palabas.
Christopher. Bitawan mo si Mim. Galit na galit si Elder Yi. Kahit isa kang top 10 master, hindi mo magagawa ang mga walang modo na bagay sa sikat ng araw. Haha, old man, I'll do it. How can you do anything to me? Mayabang na sabi ni Christopher. Ang mga mata ni Elder Yi ay namumula at ang kanyang dibdib ay kumakabog ng husto. Sa isang malakas na sigaw, iwinasiwas niya ang kanyang palad kay Christopher. Para sa kapakanan ng kanyang apo, wala siyang masyadong pakialam. Gayunpaman, kung tutuusin, si Christopher ang unang disipulo ni Byron. Grabe ang lakas niya kaya diretsyong hinampis siya ng palad niya. Napaatras si Elder Yi ng mahigit 10 hakbang at nagluwa ng isang subo ng dugo. Lolo! Namumula ang mga mata ni Mim. Hindi niya inaasahan na magiging napakasama ng mga tao ng 10 Ultimate Sect. Haha, matanda ka. How dare you challenge me with such little effort? Ngumisi si Christopher. Kahit na sino man sa inyo ang maglakas loob na pumunta rito, ako, si Christopher, ay papatayin pa rin kayo sa isang hampas ng palad. Hindi na kailangang mag-alala ang aking master sa inyo. Ganun ba? Biglang may narinig na mahinang boses. Nang marinig ang boses na ito, nagliwanag ang mga mata ni na Elder Yi at Mim. Lito. Sa sandaling iyon, si Mim, na kanina pa pinipigilan ang kanyang mga luha, sa wakas ay hindi napigil ang mapaluha. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nang makita niya si Lito, hindi na niya napigilan ang pagnanasang umiyak. Nanlamig ang mga mata ni Lito habang nakatingin sa magandang mukha nito. Pabayaan mo siya. Dahan-dahan siyang naglakad at tinitigan si Christopher. Ang kanyang tono ay kasing lamig ng bakal. Boy, sino ka sa tingin mo? How dare you talk to me in such tone? Agad na napuno ng galit ang mukha ni Christopher. Bilang pinakamatandang disipulo ni Byron, iginagalang siya saan man siya magpunta. Ang lalaking ito ay naglakas loob na utusan siya. Napangiti ang mga labi ni Lito at humakbang siya pasulong. Kakasabi mo lang na gusto mo akong patayin sa isang palad. Natigilan sandali si Christopher bago siya biglang humagalpak ng tawa. So you're that young master Lito, haha. Puno ng pang-aalipusta ang kanyang mukha habang nakatingin kay Lito na parang nakatingin sa basura. Mas kasuklam-suklam ka pa sa inaakala ko. Isa kang walang kwentang talunan. Tingin ko ay pinatay mo ng may pukana ang young sect leader. Imposibleng umasa ka sa lakas mo. Ngumiti si Lito, lumapit kay Christopher, at sinampal siya sa mukha. Pinalipad si Christopher. Sa wakas ay nakatakas si Mim at nagtago sa likod ni Lito. Si Christopher ay tinulungan ng mga disipulo ng 10 Dead Sect, at isang bakas ng takot ang bumungad sa kanyang namamagang mukha. Hindi niya talaga nakita na sobrang lakas ng loob ng bata na kahit siya ay hindi niya napigilan. Ngayon, ano sa tingin mo ang lakas ko? Habang nasa likod ang kanyang mga kamay, tumingin si Lito kay Christopher na may mahinang ngiti sa kanyang mukha, ngunit kumislap ang kanyang mga mata na may nakakalamig na liwanag. Boy, you dare to provoke me. Well, papatayin kita ngayon ng walang tulong ng aking amo. Tinitigan ng masama ni Christopher si Lito. Kung papatayin niya si Lito, tiyak na matutuwa ang kanyang amo at maaaring ituro pa sa kanya ang sekretong pamamaraan ng kanyang sekta. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang ngiti sa kanyang mukha ay biglang natigil. Ang figure ni Lito ay kumislap at nawala. Nasaan siya? Napuno ng takot ang mukha ni Christopher, at bigla siyang nakaramdam ng masamang pakiramdam. Sinabayan ng sumisipol na hangin, ang boses ni Lito ay nagmula sa itaas ng kanyang ulo. Pumunta ka sa kamatayan, basura. Isang palad ang tumama sa ulo ni Christopher. Basag. Ang tunog ng pagbitak ng mga buto ay nagdulot ng palpitate ng puso. Isang manipis na daloy ng dugo ang dumaloy mula sa ulo ni Christopher patungo sa kanyang mukha, at pagkatapos ay naging maraming daloy ng dugo na sabay-sabay na tumalsik. Ito ay lubhang nakakatakot. Ang ekspresyon sa mukha ni Christopher ay gulat pa rin, ngunit hindi na siya humihinga. Pang! Matigas na bumagsak sa lupa ang bangkay. Gayunpaman, hindi man lang siya nilinga ni Lito. Sa walang malasakit na ekspresyon, tumawid siya sa bangkay at dumating sa harap ng dalawang disipulo ng 10th Heaven Death Gate. Natakot ang dalawang lalaki at nakalimutang lumaban. Iyon ang pinakamatandang disipulo ng sect leader, ang number 2 expert ng 10 Supreme Sects, ngunit siya ay napatay na kasing dali ng pagkaputol ng pakwan. Nagdududa lang sila sa buhay nila at halos mabaliw. Kinuha ni Lito ang sulat ng hamon mula sa mga kamay ng disipulo at sinulyapan ito. Bumalik ka at sabihin kay Byron Wu na ako, si Lito Argel, ang sisisihin sa taong ito. Makikita ko siya sa loob ng 3 araw. Pagkatapos sabihin iyon, nakita ni Lito na ang dalawang lalaki ay tulala pa rin at sumigaw, umalis. Sa wakas ay nag-react ang dalawang disipulo.
Sa isang kahabag-habag na alulong, binuhat nila ang bangkay ni Christopher at tumakas sa malungkot na kalagayan. Sa pagtingin sa dalawang lalaki, nakita ni Lito na nakakatawa ito at casual na tumalikod. Biglang may pumasok na malambot na bagay sa braso niya. Natigilan si Lito. Tumingin siya kay Mim, na nasa kanyang mga bisig. Bagamat hindi niya alam ang nangyayari, aminin niyang napakalambot at komportableng hawakan nito ang katawan nito. Salamat. Nabulunan si Mim sa hikbi. Hindi niya maalala kung ilang beses siyang tinulungan ni Lito. Sa unang pagkikita nila, siya ang panganay na anak na babae ng pamilya Yi. Hindi niya sineseryoso si Lito. Gayunpaman, ang pakikipag-ugnayan sa pagkakataong ito ay naging dahilan upang ang kanyang opinyon kay Lito ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Maging siya mismo ay hindi mailarawan ang kanyang nararamdaman. Tinapik ni Lito ang likod niya at mahinang sinabi, "Sige, ayos lang." Gayunpaman, tila hindi siya narinig ni Mim at nanatiling mahigpit na nakahawak sa kanyang baywang. Napakapit ang kanilang mga katawan sa isa't isa kaya nakaramdam ng biglang init si Lito. Mim, pwede bang huwag mo akong hawakan ng mahigpit? Hindi ako makahinga. Umubo si Lito. Sa ibang pagkakataon, wala siyang pakialam na samantalahin siya ni Mim. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang bihirang kagandahan. Ngunit ang susi ay pinagmamasdan sila ni Elder Yi, kaya medyo naging awkward ang kapaligiran. Si Mim ay nalubog sa sarili niyang mundo. Matapos makinig sa mga salita ni Lito, natauhan siya. Sa isang malambot na, mabilis niyang binitawan si Lito at umatras ng isang hakbang. "Sorry, I just wanted to thank you. Wala akong ibang ibig sabihin." Ang kanyang mga pisngi ay kasing pula ng dalawang peach petals, na nagpangyari sa kanyang maselang munting mukha. "Sige, mauna na ako kung wala nang iba. See you next time." Tumanggaw si Lito kay Elder Yi at umalis. Mim, may ganoon ka bang intensyon kay Lito? Saglit na nag-alinlangan si Elder Yi at tinanong ang kanyang apo. "Ako." Ibinaba ni Mim ang kanyang ulo at namula. Ngumiti si Elder Yi at sinabing, "Hindi ko na kayo tatanungin mga kabataan. Sa tingin ko ay napakahusay ni Lito. Kung talagang may ideya kayo, tiyak na papayag ako." Nahihiyang inilayo ni Mim ang kanyang mukha, ipinadyak ang kanyang mga paa, at tumakbong palayo sa takot. Kabanata 463. Matapos lisanin ng Emerald Jade Lake, dahan-daang naglakad pabalik si Lito at nasiyahan sa tanawin sa daan. Maaraw noon, napakaraming tao ang lumabas kasama ang kanilang mga pamilya. Dahil sa mainit na panahon, lahat ng mga batang babae ay nagsusuot ng napakalamig na damit, maliliit na laso, maong shorts, at mahaba at magagandang binti, na maaaring ituring na isang magandang tanawin. Nako! May nahimatay! Biglang may sumigaw. Tumingin si Lito sa direksyon ng boses at nakitang maraming tao ang nakapaligid sa kanya. Lumapit siya at nakita niya ang isang medyo may edad na babae na nakahandusay sa lupa sa gitna ng karamihan. Nanay! Isang maselang at magandang babae na nakasuot ng pink na short-sleeved shirt ang nakasquat sa isang tabi at sumisigaw ng balisa. "Hoy, malayong lugar ito. 20 minutes ang aabutin para makarating dito kung tatawag ako ng ambulansya. Little girl, subukan mong kurutin siya at tingnan mo kung magising siya." Ang mga tao sa paligid niya ay nagbigay ng kanilang mga mungkahi. Sa pagpapaalala ng lahat, agad na kinurot ng dalaga ang katawan ng babae gamit ang kanyang hinlalaki. Kinurot muna niya ng marahan, ngunit walang tugon, at pagkatapos ay nilakasan niya, ngunit wala pa ring tugon. Ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na babae ay naging mas mapatla, at ang batang babae ay sabik na siya ay umiyak. "Doktor ka ba? Tulungan mo ako. May pera ako, at hindi kita trotituhan ng masama." Ang batang babae ay umiyak ng husto na ang kanyang mga mata ay namula. Mukha siyang nababalisa. Inilabas niya ang kanyang pitaka mula sa kanyang bulsa at binuksan ito, tumambad ang isang salansan ng mga perang papel. Umiling si Lito. Ang batang babae ay tunay na dalisay at inosente. Ni hindi niya naintindihan ang dahilan kung bakit hindi niya isiwalat ang kanyang kayamanan. Akmang hahakbang na siya, may biglang sumulpat na lalaki sa harapan niya. "Little girl, I'm a local medicine practitioner. Alam ko ang nangyari sa nanay mo." Ang lalaki ay napakapayat at pandak, may maliliit na mata at parang daga na tuso ang tingin. "Oh, really? Then please show me." Nagningning ang mga mata ng batang babae, na para bang may nakilala siyang tagapagligtas. "Well, little sister, we have this rule. We have to pay the fee first." Pinunasan ng lalaki ang kanyang mga kamay at tinitigan ang wallet na nasa kamay ng dalaga. Hindi na ito pinansin ng dalaga at tumanggo ng paulit-ulit. "No problem.
Magkano ba gusto mo? Sinulyapan ng lalaki ang pera sa kamay ng dalaga, iniunat ang dalawang daliri, at nakangiting sinabi, 20,000. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, ang lahat ng mga tao sa paligid ay tumingin sa kanya. Ang isang matalinong tao ay maaaring sabihin sa isang sulyap na ang taong ito ay malamang na isang sinungaling. Paano siya hihingi ng 20,000 kapag sinabi niya ito? Gayunpaman, walang nang ahas na paalalahanan ang batang babae. Kung tutuusin, hindi nila alam kung may kasabwat ang lalaking ito. Kung siya ang pinuntirya, mahirap. 20,000. Kumunat ang noo ng dalaga at pakiramdam niya ay may mali. Little sister, let me tell you, your mother has been possessed. Kung hindi ko siya pagagalingin, ang masamang chi ay sasalakayin ang kanyang utak at siya ay mamamatay kaagad. Kahit na mayroong 120 katao, ito ay walang silbi. Nang makita ang pag-aalinlangan ng dalaga, agad na dinagdagan ng lalaki ang apoy. Sure enough, nang marinig niyang nasa panganib ang kanyang ina ay agad na nagpanik ang dalaga. I'll give you 20,000. Please treat my mom. Agad siyang naglabas ng isang stack ng pera. Hehe, hindi pa ba sapat yon? Don't worry, gagamutin ko siya. Ngumisi ang lalaki at inabot ang pera. Biglang may nagunat na kamay sa gilid at idiniin pababa ang kamay ng dalaga. Namiss ng kamay ng lalaki ang pakay nito at agad na iniangat ang ulo nito sa galit. Ito ay isang binata, at siya ay galit na galit. Brat, anong ginagawa mo? Ngumiti si Lito at hindi siya pinansin. Tumingin siya sa babae at sinabing, sinungaling ang lalaking ito. Itago mo ang pera. Natigilan ang dalaga at napatingin sa lalaking magulo ang mata. Boy, siniraan mo ako ng walang laman na salita. Maniwala ka man o hindi, kakasuhan kita. Mabangis na umungol ang lalaki. Ang perang nakuha niya ay pinalipad ng batang ito. Sa sobrang galit niya ay gusto niyang saksakin si Lito hanggang sa mamatay. Okay, go and tell him. Kapag hindi mo sinabi sa kanya, magiging bakla ka. Walang pakialam si Lito sa kanyang banta at walang pakialam na sinabi. Isang makapal na masamang tingin ang bumungad sa mukha ng lalaki. Lumapit siya kay Lito, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sinabi sa mahinang boses, bastos, kung patuloy kang magsalita, papatayin kita. Habang nagsasalita ay itinuro niya ang kanyang bulsa na halatang nakaprint na may hugis punyal. Akala niya matatakot si Lito ng ganoon lang. Gayunpaman, sa susunod na segundo, sinampal siya ni Lito. Pinakaayaw ko ang mga taong katulad mo. Nagsisinungaling ka sa pangalan ng local medicine. Ang reputasyon ng local medicine ay nasira ng mga hamak na tulad mo. Malamig niyang sabi. Tinakpin ng lalaki ang kanyang pula at namamaga na mukha, at puno ng galit ang kanyang mga mata. Sinaktan mo ako. Anong masama kung binugbog kita? Sisipain pa kita. Bago nawala ang kanyang boses, sinipa ni Lito ang baywang ng lalaki at pinabagsak siya sa lupa. Bagamat walang sinabi ang mga tao sa kanilang paligid, nagsaya sila sa kanilang mga puso. Masyadong matapang ang binatang ito. Ginawa niya ang gusto nilang gawin ngunit hindi niya pinanggahasang gawin. Anak, ang lakas ng loob mo. Ngumuso ang lalaki at napahiga. Si Lito ay hindi nag-abala na magsalita ng walang kaparerekan sa gayong karumal-dumal. Tiningnan niya ang nahimatay na babae, at lumitaw ang isang pilak na karayom sa dulo ng kanyang daliri. Naniniwala ka ba sa akin? Tumingin siya sa dalaga at ngumiti. Sa oras na ito, napagtanto din ng dalaga na ngayon lang siya nakatagpo ng isang sinungaling. Isang pares ng malaki at puno ng tubig sa mga mata ang nakatitig kay Lito nang hindi kumukurap. For some reason, she always felt na ang lalaking nasa harapan niya ay nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na sense of trust. Oo, naniniwala ako sa'yo. Medyo namumula ang maganda niyang mukha, at tumanggo siya ng mariin. Okay. Tumanggo si Lito at direktang tinusok ang isang pilak na karayom sa templo ng babae. Sa oras na ito, ang lahat ay sumigaw ng pagkagulat. Ang kanyang mga templo ay ang mga pangunahing acupoints ng katawan ng tao. Kung hindi niya makontrol ng maayos ang kanyang lakas, siya ay papatayin. May umiling. Masyadong matapang ang lalaking ito. Ang batang babae ay tumingin kay Lito na kinakabahan, lubhang kinakabahan. Siya ay nag-aalala na ang kanyang desisyon ay pumatay sa kanyang ina. Ipinikit ni Lito ang kanyang mga mata, at isang agos ng purong coal na genuine chi ang itinurok sa katawan ng babae kasama ang pilak na karayom. Tapos na. Binuksan niya ang kanyang mga mata at binawi ang pilak na karayom. Natigilan ang lahat, pati ang dalaga. Yan. Sige. Hindi ba masyadong casual? Naghinala pa ang dalaga na may nakilala siyang sinungaling, pero hindi man lang ito humingi ng pera. Ito ay malamang na siya ay isang sinungaling.
Habang nagugulo ang kanyang puso, ang walang malay na babae ay nagpakawala ng isang daing. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang mga mata. Nang makitang maraming tao ang nakapaligid sa kanya, nalilitong tanong niya, anong problema ko? Nanay. Nang makitang nagising ang kanyang ina, tuwang-tuwa siyang niyakap ng dalaga. Nang makita ang eksenang ito, ang mga nanunood na naghinala kay Lito ay hindi napigil ang mapasigaw. Napakamangha-mangha na doktor. Nakakamangha. Mabilis itong gumana. Tinulungan ng batang babae ang kanyang ina na tumayo at tumingin kay Lito. Ma, hinimatay ka lang. Niligtas ka nitong kapatid na lalaki. Salamat, binata. Puno ng pasasalamat ang mukha ng babae, tapos naguguluhang tanong niya, ayos lang ako. Bakit bigla akong nahimatay? Kalmadong ipinaliwanag ni Lito, hindi malaking bagay na ma-stroke ka. Maaaring may kinalaman ito sa mahina mong tulog kamakailan, na humahantong sa iyong kahinaan. Paano mo nalaman na hindi ako nakatulog ng maayos kamakailan? Lalong nagulat ang babae. Ngumiti si Lito at sinabing, ako ay isang local medicine practitioner. Tingnan, makinig, magtanong, at pakiramdaman. Ito ang mga pinakapangunahing bagay. Walang dapat ipagtaka. Nang makita ang kalmadong kilos ni Lito, ang impresyon ng babae sa kanya ay umabot sa isang bagong antas. Mayroon ka bang paraan para gamutin ang insomnia ko? Tumango si Lito. Of course I can, but I need to prepare something. I'm afraid it won't work now. Nagmamadaling sabi ng babae, huwag kang mag-alala. Naku, dapat magpasalamat ako sa iyo, ngunit hindi ako nagdala ng maraming pera. Well, maaari mong ibigay sa akin ang iyong numero ng telepono. Taken kita bukas. Okay. Mukhang napakabait ng mag-ina. Walang pakialam si Lito na tulungan sila, kaya ibinigay niya sa kanila ang kanyang numero ng mobile phone. Kabanata 464. Pagkatapos magpaalam sa mag-ina, nagpatuloy si Lito sa paglalakad sa tabi ng lawa. Habang naglalakad, namumutla ang sulok ng kanyang bibig at sumilay ang malamig na ngiti sa kanyang mukha. Dahil napansin niyang 4 na tao ang palihim na sumusunod sa kanya. Pamilyar ang aura ng isa sa kanila. Ito ay ang sinungaling. Ayokong gumawa ng gulo para sa iyo, ngunit tumayo ka at mamatay. Paglalaruan kita. Bulong ni Lito sa sarili. Sinadya niyang lumiko sa isang desyerto na eskinita. Nang makita ito ng mga nasa likuran niya ay agad silang natuwa at sinundan siya ng mabangis na mukha. Ito ay isang patay na dulo, madilim at mapang-api. Huminto si Lito sa kalagitnaan na parang may hinihintay. Anak! Malakas na sigaw ng naunang sinungaling. Lumingon si Lito at nakita silang 4 na naglalakad papunta sa eskinita. Ang isa sa kanila ay nanatili sa bokana ng eskinita upang pigilan ang mga pulis na dumaan, habang ang 3 naman ay pinalibutan siya. Sinulyapan ni Lito ang lalaki at mahinang sinabi, ikaw kasi, sinungaling. Anong problema? Nang marinig ang mga salita ni Lito, ang mukha ng scammer ay napuno ng galit. Bata! Hindi mo ba nakikita ang gagawin ko? Masasabi kong narito ka para mamatay. Nagkibit balikat si Lito at mahinahong sinabi. Anak, nakakatawa ka kapag malapit ka ng mamatay. Halos mamatay ang sinungaling sa galit. Pang-4 na kuya, huwag kang mag-aksaya ng panahon sa lalaking ito. Saksakin natin siya at tingnan natin kung kaya pa niyang tumawa. Aside, naiinip na sabi ng kasabwat ng scammer. Pagkatapos noon ay sabay na naglabas ng kutsilyo ang 3. Itinuro ng isa sa kanila ang leeg ni Lito, at ang 2 naman ay nakatutok sa kanyang tiyan. Little Bastos, sinira mo ang plano ko ngayon lang at pinawalan ako ng 20,000 nanograms walang kabuluhan. Ano sa tingin mo ang dapat naming gawin? Malamig na tumawa ang sinungaling. Nagtaas ng kilay si Lito. Gusto mo ng pera? You can choose if to pay or give your life. I'm telling you, walang kamera sa lugar na ito. Kung saksakin ka namin hanggang mamatay, walang makakaalam. Sa malungkot na mukha, ang sinungaling ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. Naku, wala akong pera. Gusto mo akong patayin. Sabi ni Lito sa nakaka-relax na tono. Ano? Nang marinig ito, natigilan ang 3 lalaki. Nagkatinginan sila at saka tumingin kay Lito na parang walang isip. Matagal na silang nagplano, ngunit hindi nila inaasahan na may sisigot ng ganito. Mga kapatid, how dare he play with us? Stop talking nonsense with him and knock him down with a knife and search his body. Galit na sigaw ng scammer at sinaksak ang kanyang kutsilyo sa tiyan ni Lito. Naningkit ang mga mata ni Lito nang bigla siyang umatake. Kinurot niya ang talon gamit ang hintuturo at gitnang mga daliri at nagpakawala ng kaunting lakas. Klang! Naputol ang kutsilyo sa 2 piraso.
Ang eksenang ito ay direktang nagpasindek sa kanilang tatlo. This guy has some skills. Bilisan mo. Napagtanto ng natitirang dalawa na may mali. Sabay silang umungol at umatake. Bang! Bang! Sa sumunod na segundo, sinipan ni Lito ang dalawang lalaki na tumama sa dingding. Napakalakas niya kaya nalaglag ang isang malaking piraso ng nakadikit sa dingding. Napatulala ang sinungaling sa naputol na kalahati ng kutsilyo sa kanyang kamay, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi man lang niya ito nakita ng malinaw, at direktang lumipad palabas ang dalawa niyang kasabwat. Tila may nakilala siyang hindi niya kayang masaktan. Gusto niyang tumakbo, ngunit iwinasiwas ni Lito ang kanyang kamay at ang kalahati ng talim ay tumusok sa tuhod ng sinungaling. Ah! Sa isang sigaw, natamba sa lupa ang sinungaling. Nang makita niya ang eksenang ito, agad siyang sumugod na may hawak na kutsilyo. Isang pilak na liwanag ang lumipad, at isang pilak na karayom ang lumitaw sa kanyang leeg. Malakas siyang bumagsak sa lupa, paralisado. Kailangan mo ba ng pera ngayon? Tinapakan ni Lito ang ulo ng sinungaling at hindi nagmamadaling nagtanong. No, no. Please spare my life. Ang sinungaling ay natakot sa kanyang talino. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kabangges at kakaibang galaw sa buong buhay niya. Please spare your life. Ibigay mo lahat ng pera mo. Bahagyang ngumiti si Lito. Ah! Ang mga manluloko at ang iba pa ay natulala. Hindi ba masyadong mabilis na binaligtad ang balangkas? Malinaw na sila ang nagnakaw ng script. Diyos ko! Sinipa ni Lito ang ulo ng sinungaling. Ito ay kasing simple ng pagbibigay ng pera o buhay. Ang mga manluloko at ang iba pa ay nakaramdam ng pait sa kanilang mga puso. Ang mga salitang ito ay sinabi kay Lito ngayon lang, ngunit ngayon ang mga ito ay lumabas sa bibig ni Lito. Napaka-ironic. Tapat nilang inilabas ang pera sa kanilang mga bulsa at iniabot ito gamit ang dalawang kamay. Nagbilang si Lito. Mayroong kabuuang higit sa 10,000. Tinatayang nanloko sila sa iba. Sa hinaharap, kapag nakita ko kayong nangloloko kahit saan, diretsyong babaliin ko ang mga kamay at paa nyo. Malamig na sabi ni Lito. Huwag kang mag-alala, bayani. Hindi na namin mauulit. Buho. Ang sinungaling ay patuloy na yumuko, at ang kanyang anit ay nabasag. Malamig na tumingin sa paligid si Lito bago humakbang palayo. Sa kanyang likuran, ang manluloko ay nagpakawala ng isang malungkot na sigaw na puno ng matinding hinaing. Una, nakakita siya ng rescue center para sa mga palaboy at nag-donate ng higit sa 10,000 mula sa manluloko patungo sa rescue center. Pagkatapos, umuwi na siya. Kinabukasan, nagsimulang maghanda si Lito para pumunta sa kabisera. Tungkol sa huling labanan kay Byron Wu makalipas ang 2 araw, hindi niya ito isinapuso. Sa oras na ito, sa isang marangyang bilya malapit sa labas ng Ningyo, inilagay ang katawan ni Christopher sa gitna ng bulwagan. Sobra ang ginawa mo. Pinatay mo ang nag-iisang anak ko at ang una kong disipulo. Mabuti, mabuti, mabuti. Hahaha. Ako, si Byron Wu, pagpire-piresuhin kita kahit kailangan kong ipagsapalaran ang buhay ko. Si Byron ay nakatayo sa tabi ng bangkay, umuungol ng mailap. Kasabay nito, napapaligiran siya ng napakalakas na ihip ng hangin. Gulong-gulo ang kwarto na parang may dumaan na ihip ng hangin. Nabasag ang vase sa tabi niya dahil sa malakas na aura. Nang makita ang eksenang ito, lumuhad ang mga tao sa paligid. Halika, ipaalam sa akin ang Martial Arts Club ng Ning Province na ako, si Byron Wu, ay magdaraos ng piging ngayong gabi. Ang sino mang gustong manatili sa Ning Province sa hinaharap ay dapat naruroon. Malakas na utos ni Byron. Oo. Agad itong sinimula ng mga katulong. Nakaupo si Lito sa kama at nagsasanay ng tumunog ang kanyang telepono. Casual niya itong pinulot. Hulaan mo kung sino ako. Sa kabilang dulo ng telepono ay narinig ang isang malinis at kaaya-ayang boses ng babae. Hindi nakaimik si Lito. Jaraning, ang boring mo. Humph, ang boring naman. Tama ka. Ngumuso si Jaran at sinabing, hinahanap kita dahil gusto kitang i-treat sa isang kainan. Salamat sa pagdala kay Mayor sa stall ng nanay ko noong nakaraan. Sikat na ang wontons ng nanay ko. Ngayon ay nakarent na ako ng tindahan. Maganda ang negosyo ko. Dahil dito, binago niya ang kanyang tono. Pero wag mong isipin na tretretuhin kita. Pinilit ako ng nanay ko. Ayokong kumain kasama ka. Anyway, walang magawa si Lito, kaya tumango siya bilang pagsang-ayon. Nga pala, 1 oras na lang lalabas na ako sa school. Hintayin mo muna ako sa gate ng school. Sabi ni Jaran. Okay. Tumango si Lito. Ang paaralan ni Jaran ay ang pinakamahusay na aristokratikong paaralan sa lungsod ng Ning.
Gayunpaman, mahirap ang pamilya ni Jaran, kaya nakapasok lang siya sa paaralang ito dahil sa kanyang mga natitirang grado. Nang dumating si Lito, nakita niya na ang pinto ay puno ng mga mararangyang sasakyan para sunduin ang mga young masters at young ladies. Nang tumunog ang bell ay nagsilabasan na ang lahat ng estudyante. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan ni Lito si Jaran sa karamihan. Nakasuot siya ng purong asul at puting uniforme ng paaralan, isang sailor's shirt, at isang maikling palda sa kanyang mga tuhod, na nagpapakita ng dalawang tuwid at payat na binti. Habang umiihip ang simoy ng hangin, nililipad ng hangin ang malambot niyang itim na buhok. Ang kanyang maselang mukha ay dalisay at walang bitik na walang anumang pampaganda, tulad ng isang maliit na liryo na may hamog sa umaga. Kabanata 465. Lumapit si Lito at kakamustahin sana siya nang may dalawang lalaki na tumayo sa harapan niya. Ang dalawang lalaki ay mga 17 o 18 taong gulang. Sa paghusga sa kanilang pananamit, silang lahat ay mayayamang tao, at ang kanilang mga mukha ay puno ng kahihiyan. "Hi Ran, saan ka pupunta after school?" Nagsalita ang isa sa matangkad na lalaki at tumingin kay Jaran ng may sabik na mga mata. Naiinis na tumingin si Jaran sa bata at malamig na sinabi, "Tere, kain na tayo." Tapos sabay na tayo. Walang modo na sabi ng bata. Sumimangot si Jaran at direktang tumanggi. "No, I have an appointment with someone else." "Ron G, ilang beses ba kitang dapat tanggihan? Hindi kita gusto." Malungkot ding sinabi ang kasama ni Jaran, nakahawak kamay niya, "Tama. Child G, hindi siya interesado sa iyo. Bakit lagi mo siyang ginugulo? Naiinis ka ba?" Malakas ang boses ng kanyang matalik na kaibigan, at lahat ng mga estudyanteng dumadaan ay nagtinginan. Biglang nahiya si Ron at marahas na sinabi, "Haha, Jaran, wala kang kahihiyan, hindi ba? Go and ask around. Nahuli na lahat ng babaeng gusto ko. Pwede kang magpanggap na mabuting babae. Natatakot ako na hindi mo na kayang hintayin ang isang pamilyang tulad mo na maabyutin ka." Si Ron ay naglagay ng mapagpakumbaba na ekspresyon. "Ba?" Dumura si Jaran at galit na sinabi, Ron, makinig ka sa akin. Magkagusto man ako sa aso, hindi ako magkagusto ng stupid playboy na katulad mo." At, kinagat niya ang kanyang mga labi at nagdesisyon. "To tell you the truth, I already have someone in my heart. Don't think too high of yourself." Nang marinig na pinagalitan siya ni Jaran na mas masahol pa sa aso, agad na nagalit si Ron. Nang sabihin niyang may gusto na siya, napuno agad ng selos si Ron. Si Jaran ay isang sikat na civilian campus belle sa buong paaralan. Kung nabigo si Ron, paano niya hahayaan na magtagumpay muna ang iba? "Wala akong pakialam. Ikaw ang gusto ko. Ngayong gabi, makikipag-date ka sa akin. Kung may kakayahan ka, hilingin mo sa iyong manliligaw na kunin ka. Tingnan natin kung may lakas siya ng loob." Diretsyong hinawakan ni Ron si Jaran at kinaladkad papasok sa kotse ng sasakyan ng walang sinasabi. Sa tabi niya, nakangiti rin ang tagasunod ni Ron na si Toro Zhang, "Jaran, blessing mo na nagustuhan ka ni Child G. Kaya mo iyan. Napakaraming tao ang dumarating at nag-iikot, at ang ilan sa kanila ay mga guro pa nga." Nang makita nila ang eksenang ito, walang humakbang. Dahil hindi ordinaryo ang pamilya ni Ron. Ang kanyang ama ay ang presidente ng paaralan. Ang isang casual na salita mula sa kanya ay maaaring mawalan ng trabaho sa mga tao. Usually, lawless siya sa school, pero hindi man lang siya naglakas loob na magsalita ng salita sa principal. Nang makitang malapit na siyang ipasok sa kotse, si Jaran ay puno ng kawalan ng pag-asa. Alam na alam niya na kung kukunin siya ni Ron, tiyak na hindi ito kasing simple ng hapunan ngayong gabi. Natatakot siya na hindi man lang niya mapanatili ang kanyang pagiging inosente. Ngumiti ng masama si Ron. Sa lalong madaling panahon, si Jaran ay magiging kanyang tao. Sa oras na ito, isang malamig na boses ang dumating. "Hayaan mo siya." Natigilan si Ron at napatingin sa katabi niya. "Ako ba kinakausap mo? O ano?" Sumandal si Lito sa kotse at tamad na sinabi. Sa sandaling makita ni Jaran si Lito, nagliwanag ang kanyang matubig na mga mata, na para bang nakatingin siya sa isang tagapagligtas. "Lito, magkakilala ba kayo?" Si Ron ay tumingin kay Lito na may kaoy na hinala, at ang kanyang mga mata ay hindi pala kaibigan. "Sino ka sa kanya?" "Ahem, to tell you the truth, ako yung sinabi niya, yung gusto niya. Sabi ni Jaran na boyfriend niya ako." Mahinahong sabi ni Lito. Sa totoo lang, walang kwenta ang sinasabi niya. Ang puso ng isang babae ay parang karayom sa karagatan. Paano niya malalaman kung sino ang nagustuhan ni Jaran? Gayunpaman, mas mahalaga na iligtas siya ngayon.
Kung gusto niyang iligtas si Jaran, kailangan niyang maghanap ng angkop na dahilan. Nang marinig ang kanyang mga salita, namula si Jaran. Isang kasinungalingan lang ang sinabi niyang nagmamadali siyang tumanggi kay Ronron. Hindi niya inaasahan na sasamantalahin siya ng lalaking ito. Nang marinig ito, nagalit si Ronron. Nang makitang hindi ito itinanggi ni Jaran, ang selos sa kanyang mga mata ay maaaring masunog si Lito hanggang sa mamatay. Haha, anong klaseng mga mata meron ka na nakakabilib pa sa talunan na ito? Ngumisi si Ronron. Si Jaran ay orihinal na nagalit kay Lito, ngunit nang marinig niya si Ronron na nagsabi na si Lito ay isang talunan, siya ay labis na nalungkot. Oo, boyfriend ko siya. Sa paningin ko, 10,000 times better siya sa'yo. Inilibot ni Jaran ang kanyang mga mata. Young Master G, nandito na ang boyfriend ko. Pwede mo ba akong bitawan? Ang mukha ni Ronron ay labis na nadistorbo, at ang mga asul na ugat ay lumabas sa kanyang noo. Haha, so what if nandito siya? Buti pa sumama ka. Habang sinasabi niya ito, ikinaway ni Ronron ang kanyang kamay, at dalawang malalakas na lalaki ang sumugod mula sa kung saan at tumayo sa harap ni Lito na parang mga bundok. Brat, umalis ka. Huwag mong sirain ang mga plano ng aming young master. Sabi ng malakas na lalaki na may mabangis na mukha. Ngumisi si Toro at sinabing, Child G, ang lalaking ito ay naglakas loob na hawakan si Jaran. Sa tingin ko dapat niyang baliin man lang ang isang paa, tama ba? Tumanggaw si Ronron na nakangisi. Alisin mo ang lalaking ito at baliin ang kanyang mga binti. Hindi ako naniniwala na magugustuhan pa rin siya ni Jaran kapag siya ay may kapansanan. Oo. Ang dalawang malalakas na lalaki ay humakbang at ang isa sa kanila ay nagunat ng isang kamay upang hawakan ang balikat ni Lito. Ngumiti si Ronron ng may pagmamalaki. Boy, lumuhad ka at yumoko. Kung sasabihin mong willing kang ibigay sa akin si Jaran, papakawalan kita. Ngumiti si Lito at biglang gumalaw. Sa hindi kapani-paniwalang bilis, hinawakan niya ng isang kamay ang isang malakas na lalaki at pinilipit ito ng husto. Pang! Sabay na bumagsak sa lupa ang dalawang malalakas na lalaki. Ah! Yung kamay ko! Nabali yung kamay ko! Sabay-sabay silang napahiyaw. Ang kanilang mga palso ay pinaikot ng 180 degrees at na-deform. Itinapon sila ni Lito, lumapit kay Ronron, at sinampal siya. Lumuhod. May karapatan ka bang sabihin ang salitang ito sa akin? Malamig niyang sabi. Nontog ang ulo ni Ronron sa isang tabi, at lahat ay natigilan. Sa wakas ay nakatakas si Jaran. Sa sobrang takot niya ay nanlambot ang kanyang mga paa at halos mawalan siya ng balanse. Agad na hinawakan ni Lito ang kanyang slim waist. Salamat. Namula ang mukha ni Jaran hanggang sa kanyang tenga, ngunit hindi siya nagpumiglas. Sa halip, masunurin siyang yamakap sa mga bisig ni Lito. Nang makita ang eksenang ito, si Ronron, na natulala, sa wakas ay natauhan. How dare you hit me? How dare you beat me? Papatayin kita ng walang libingan. Galit na galit si Ronron. Na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, muli siyang sinampal ni Lito. Mas mabigat pa ang sampal kanina. Namamaga ang kalahati ng mukha ni Ronron, at lumabas ang dalawa niyang ngipin. Bumagsak siya sa lupa at hindi na makabangon. Kumain ka na ba ng putik? Ang bango ng bibig mo. Malamig na sabi ni Lito. Si Ronron ay hindi pa natalo sa buong buhay niya. Kahit na may mabugbog siya at napupunta sa ospital, basta tinawag siya ng kanyang ama, hindi siya mag-aalala. Ngayon ang unang pagkakataon sa buhay niya na naging sobrang miserable siya. Galit na galit siya kay Lito kaya gusto niyang punitin ito at kainin hanggang mamatay. Sinabi lang niya na hindi siya nang ahas na gawin iyon, dahil ang isang hindi nakikita, nakakatakot na presyon ay bumalot sa kanyang buong katawan, na tila siya ay nasasaksihan ang pagdating ng kamatayan. Nagulat ang mga estudyante at guro sa paligid. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila si Ronron na pinapahiya. Pangalawang beses din na may nang ahas na turuan siya ng leksyon. Maraming tao, na nabuli ni Ronron, ang tuwang-tuwa at lubos na nagpapasalamat kay Lito. Kabanata 466. Nang makitang napuno ng dugo ang mukha ni Ronron, maging si Jaran ay bahagyang ibinoko ang kanyang bibig at natigilan. Tara na. Bahagyang tinawag siya ni Lito. Nang makitang tulalo pa rin siya, hinawakan niya ang kamay niya at hinaila palayo. Ito ang unang pagkakataon para kay Jaran na makipag-holding hand sa isang lalaki. Naramdaman niya ang init ng palad niya, napatigil siya sa paghinga at namula. Sa mga nanonood, maraming lalaki ang may crush kay Jaran. Nang makita nila ang eksenang ito, sobrang inggit sila. Nako, kung mahawakan ko lang ang maliit na kamay ni Jaran, mapapangiti ako sa panaginip ko. Bumantong hininga ang isang lalaki.
Nagbiro ang isa pang babae, okay, pwede mo ring sampilan si Ronron ng 2 beses. Nanliit ang leeg ng bata at mukhang nahihiya. Forget it, ayoko pang mamatay. Alam ng lahat na hinding-hindi papakawalan ni Ronron si Lito ng ganoon kadali. Sa panunood ni Lito at Jara na magkahawak kamay, galit na galit si Ronron na muntik na siyang mamatay. Tumayo siya at sinipa ng malakas ang bodyguard niya. Ang dami niyong basura. Tapos tumingin siya sa mga estudyante sa paligid niya. Anong tinitingin-tingin niyo? Umalis kayo. Agad na naghiwa-hiwalay ang mga estudyante na parang mga ibon at hayop. Puno ng kabangisan ang kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay namumula. Kayong dalawa, how dare you hit me? Pahihirapan ko kayo. Agad niyang nilabas ang kanyang cellphone at sinabing, "Oy, kuya. Tulungan mo ako. May nang-provoke sa akin." Pagkatapos ng pag-uusap, ipinakita ni Ronron ang isang masayang mukha. Jaran, gusto kong lumuhad ka sa harap ko at magmakaawa sa akin na matulog. Ang bastos na iyon, hindi siya mabubuhay hanggang ngayon. Inalis ni Lito si Jaran sa paaralan. Sa likod niya, tinitigin ng kasama niya kanina ang kanilang mga kamay, kumandat ng marahas, at ngumisi. Dahil tinutokso ng kanyang matalik na kaibigan, lalong uminit ang mukha ni Jaran, at tuyong ubo. Pwede bang bitawan ni Lito ang kamay niya? Ako na mismo ang papuna. Natauhan si Lito at napagtanto na sinamantalan niya ang batang babae. Sorry, nakalimutan ko. Awkward niyang hinawakan ang ilong niya. Medyo nalungkot si Jaran. Akala niya ay sinasadya ni Lito na mapalapit sa kanya, ngunit hindi niya ito sinasadya. Sa oras na ito, lumapit ang kasama na si Jennifer at nakangiting sinabi kay Lito, "Bro-in-law, kailan ka nagkaroon ng magandang relasyon sa aking pamilya?" Little Jennifer, huwag kang magsalita ng kalokohan. Sasaktan kita. Galit na galit si Jara na gusto niyang bugbugin ang kanyang matalik na kaibigan. Napasigaw si Jennifer at umiwas. Nag-away ang dalawang babae sa paligid ni Lito. Paminsan-minsan nasasaktan si Lito at mukhang walang magawa. Halos ipinaliwanag ni Jaran sa kanyang matalik na kaibigan, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Jennifer. Jaran, don't lie to me. I don't know your character. Kung hindi naman talaga gusto, paano mo hahayaang hawakan ng isang lalaki ang kamay mo ng matagal? Napahiya si Jaran kaya nagalit siya. Ang mukha niya ay kasing pula ng mansanas at puno ng galit. Pero biglang tumibok ang puso niya. Parang may sense ang sinabi ni Little Cutie. Noon pa man ay ayaw niyang makipag-ugnayan sa mga lalaki. Dati, kapag sinubukang lumapit sa kanya ng isang lalaki, aalis agad siya. Gayunpaman, ngayon lang, nakahiga siya sa mga bisig ni Lito at kinaladkad niya ng napakalayo, ngunit walang pagkasuklam sa kanyang puso. Sa kabaligtaran, nagkaroon ng napakaligtas na pakiramdam ng seguridad. What's wrong with me? Dahil ba sa kung anong sakit sa pag-iisip? Kinabahan si Jaran. Ngunit, bayaw, kailangan kong ipaalala sa iyo. Pinaikit ni Jennifer ang kanyang mga mata at tumingin kay Lito. Although very satisfied ka ngayon, sa karakter ni Ronron, siguradong maghihiganti siya. Kung hindi kanya mahanap, ako ang unang target ng paghihiganti niya. Nang marinig ito, namutla ang mukha ni Jaran. Narinig niya na ang paraan ni Ronron ay lubhang malupit. Minsan, aksidenteng nasagasaan siya ng isang batang lalaki at hindi pumasok sa paaralan kinabukasan. Putol daw ang mga kamay niya. Ang kanyang pamilya ay pumunta sa paaralan upang gumawa ng gulo, ngunit sila ay napigilan ng kapangyarihan ng pamilya ni Ronron. Sa huli, natapos na ang lahat. Sa pag-iisip nito, nanginginig ang kanyang balingkinitang katawan at sa sobrang takot. Biglang may humawak sa balikat niya. Itinaas ni Jaran ang kanyang ulo at tumingin kay Lito. Tinapik ni Lito ang kanyang balikat na may mainit na ngiti. Sa piling ko dito, hindi ako papayag na masaktan ka. Don't worry. Oh, muling tumibok ang puso ni Jaran. Bakit parang confession ang pangungusap na ito? Sa isang tabi, ang mga mata ni Jennifer ay puno ng pink na bula. She said excitedly, "Wow, bayaw, nice to meet you. May mga kapatid ka ba? Ipakilala mo sila sa akin." Si Jennifer ay isa ring cute na babae na may cute na hitsura. Siya ay may napakagandang figure. Bagamat hindi siya kasing pino ni Jaran, mayroon siyang masiglang pakiramdam. Nag-isip sandali si Lito. Tila may isang grupo ng mga single na lalaki sa Dragon Gate, at maraming single na lalaki sa Special Forces. Girl, totoo naman, pero pag-uusapan natin iyan kapag naging matanda ka na. Tuyong umubo si Lito. Nang marinig ni Jennifer na totoo iyon, nagliwanag ang kanyang mga mata. Gayunpaman, nang sabihin niyang maghihintay siya hanggang sa siya ay tumanda, agad niyang isinubsob ang kanyang mukha.
Nako, huwag kang malungkot. May 1 taon pa tayo para maabot ang edad na 18. Malapit na. Inalo siya ni Jara nang nakangiti. Sa oras na ito, tumunog ang kanyang cellphone. Casual na kinuha ni Jara ng telepono, at isang apurahang boses ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono. "Hi Ran, masamang balita, pumunta ka kaagad sa tindahan ng iyong ina. Dumating ang isang grupo ng mga tao upang sirain ang tindahan ng iyong pamilya, at nasugatan ang iyong ina." Agad na nakilala ni Jara na si Tia Zhang iyon mula sa tindahan ng malamig na pulbos sa tabi. Bilang isang maliit na batang babae, hindi pa siya nakatagpo ng ganoong bagay. Bigla siyang nagpanik. Matalas ang pandinig ni Lito, kaya natural niyang narinig ang boses sa telepono. Kasabay nito, nakagawa na siya ng panghuhusga. Ang bagay na ito ay dapat na may kinalaman kay Ronronji. Agad na pumara ng taxi si Jaran, at sumugod din sina Lito at Jennifer kasama niya. Pagdating nila sa wonton shop ng ina ni Jaran, nagkagulo ang tindahan. Mahigit sa 100 gangster na nakaitim na vest at may hawak na mga patpat ay malakas na dumurog. May ilang kapitbahay na nakaturo sa labas, ngunit walang nang ahas na pigilan sila. Kung tutuusin, ang kabilang panig ay maraming tao, at sila ay mula sa underworld, kaya ang mga ordinaryong tao ay hindi kayang saktan ang mga ito. Don't smash it, don't smash it. Ito lang ang pinagkakakitaan namin ng anak ko. Paano kami mabubuhay kung ganitong sinisira mo? Puno ng dugo ang mukha ng ina ni Jaran. Niyakap niya ang isa sa mga binti ng lalaki at sinubukang pigilan. Lumayas ka sa harapan ko. Nakasakit ka ng taong hindi dapat. Sinipa ng malakas na lalaki ang ina ni Jaran at hinampis ito sa ulo ng kanyang stick. Napasigaw ang lahat sa gulat. Ilang beses na rin nataman ang nanay ni Jaran. Kung patuloy silang mag-aaway, baka hindi na siya makatagal pa. Sa sumunod na segundo, isang silver light ang kumislap. Sakit lang sa palso ang naramdaman ng gangster. Bigla siyang nawala ng lakas at nalaglag ang bakal sa kamay niya. Mahigpit na nakatakas ang ina ni Jaran. Bumaba ang tingin ng gangster at nakita ang isang pilak na karayong Wojin Euro 2 ay kanyang palso. Sino? Who plotted against me? Sigaw ng gangster sa mga taong nasa pintuan. Nagkatinginan ang lahat ng may pagkalito. Well, huwag mong sabihin, ha? Mga kapatid, itali mo itong matandang babae at baliin mo ang mga kamay at paa. Sa sobrang sigaw ng gangster ay agad na kumilos ang iba. Huwag mong hawakan ang nanay ko. Nang makita ito, agad na sumugod si Jaran upang protektahan ang kanyang ina. Jaran, bakit ka nandito? Umalis ka na. Tinakpin ng nanay ni Jaran ang sugat sa ulo at nagmamadaling sinabi. Namumula ang mga mata ni Jaran. Umiling siya at sinabing, "Ma, paano kita maiiwan? Hindi ako aalis kung hindi ka aalis." Para sa 12-12 ng mga punk, nagliwanag ang kanilang mga mata nang makita nila si Jaran. Hoy, ang gandang babae. Tindahan mo ba ito? Ngumiti siya ng masama. Get lost. This is a society ruled by law. If you dare to do these things, I will call the police. Umuungal si Jaran na parang galit na leon. Nako, bata pa ang maliit na babae, pero medyo malakas ang boses. Haha, sa totoo lang, ito ay inayos ni Ronron. Sa tingin mo baka pakipakinabang na tumawag ng pulis? Ngumisi ang gangster at parang hindi naman natatakot. Nang marinig na si Ronronji iyon, biglang nawala ng pag-asa si Jaran. Alam na alam niya na napakalakas ng pamilya G sa Ningzhou. Kahit napatayin nila siya at ang kanyang ina, hindi ito magdudulot ng anumang gulo, lalo pat sirain ang tindahan at bugbugin ang mga tao. Haha, mukhang hindi ka walang alam. Malinaw na malinaw ang kahulugan ni Boss Ronron. Kung pinasaya mo siya, kailangan mong patayin ang apoy, maintindihan. Ngumiti ng masama ang gangster at naglabas ng room card. Ito ang hiniling ni Mr. G na ibigay ko sa iyo. Do as you see fit. Tiningnan ni Jaran ang room card at nanginginig sa galit, ngunit wala siyang magawa. Little sister, napag-isipan mo na. Kung tatanggi ka, sa kapangyarihan ni Boss Ronron, natatakot ako na kung mabubuhay pa ang iyong ina hanggang ngayon ay hindi tiyak. Binyantaan siya ng gangster at binigyan ng masamang tingin ang ina ni Jaran. Hindi. Huwag mong saktan ang nanay ko. Sumigaw si Jaran, at tumulo ang kanyang mga luha na parang patak ng ulan. Unti-unti niyang inabot ang kamay, nanginginig na kunin sa room card. Niyakap siya ng ina ni Jaran. Pero, huwag kang pumunta. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa hayaan kang ma-rape ng ganyang klase ng hayop. Umalis ka nga sa harap ko. Sinipa ng gangster ang nanay ni Jaran sa ulo, at nawala ng malay ang nanay ni Jaran. Sa pagtingin sa kalunos-lunos na eksenang ito, walang magawa ang mga kapitbahay. Paano kung galit siya?
Pagkatapos ng lahat, ang mundong ito ay hindi patas. Maaaring hierarchy ng pera at kapangyarihan ang kalikasan ng tao nang walang kabuluhan. Bilang isang ordinaryong tao, nalulunok lang niya ang kanyang galit. Umiyak si Jaran, handa akong pumunta. Pakiusap huwag mo nang patulan ang aking ina. With that, pumunta siya para kunin ang room card. Baka sa mukha ng gangster ang pagmamalaki. Nagsimula na siyang magpantasya tungkol sa isang purong babae na idiniin sa ilalim ng katawan ni Master Ronron. Bawal kang pumunta. Biglang may narinig na boses na walang pakialam. Natigilan si Jaran at napatigil. Tumingin siya kay Lito at sinabing, Lito, it's none of your business. Go! Sinigawan niya si Lito. Medyo nalungkot si Lito. Alam niyang sadyang itinaboy siya ni Jaran dahil ayaw nitong malagay siya sa gulo. Dahil dito, tiyak na makikialam siya sa usapin ngayon. What are you talking about? I am your boyfriend. Paano ko papayagan ang girlfriend ko na banta ng ilang walang modo? Bahagyang ngumiti si Lito at sinabi. What did you say? Sinong tinatawag mong walang modo? Natigilan ng gangster at naghinala na may sira sa kanyang tenga. Sinulyapan ni Lito ang 12 ng mga gangster. What's wrong? I made it very clear. Parang lahat kayo walang modo. Ni hindi nyo maintindihan ang mga salita ng tao. Kuya, pinapagalitan tayo ng lalaking ito. Galit na sabi ng nakababatang kapatid. Hindi napigilan ni Black ang galit. Tinuro niya si Lito at sinabing, ikaw pala ang boyfriend nitong batang babae. Sabi ni Mr. G, kapag nakita kita, papatayin kita ng diretso. Hahanapin ka sana namin, pero ngayon, ikaw na mismo ang lumapit sa akin. Hahaha. Tumangala ang itim na lalaki at tumawa ng malakas, at tumawa rin ang ibang mga gangster. Nakakatawa ba yon? Pinukot ni Lito ang kanyang mga labi at pinitik ang kanyang daliri. Isang maliit na itim na tableta ang tumpak na lumipad sa bibig niya. Hitsek. Kinurot ng itim na lalaki ang sariling leeg, tinitigan si Lito, at galit na sinabi, ano ang ibinigay mo sa akin? Magandang bagay. Malamig na ngumiti si Lito. Sa sumunod na segundo, nagbago ang ekspresyon niya. Nanginginig ang kalamnan ng mukha niya at bigla siyang humagalpak ng tawa. Sobrang exaggerated ang tawa niya. Hingal na hingal siya at diretsyong lumuhad sa lupa. Tinakpan niya ang kanyang tiyan at nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Nang makita ang kakaibang eksenang ito, ang mga nakababatang kapatid ay natigilan. I can't stop laughing. Tawa na ako ng tawa. Help! Help! Tawa ng tawa ang gangster, pero baka sa mga mata niya ang takot. Inilagay ni Lito ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at mahinang sinabi, hindi ka ba mahilig tumawa? Huwag mo akong pasalamatan sa sobrang pagtawa. Kabanata 467. Tumawa ang itim na lalaki sa loob ng 10 minuto, at halos mawala ang kanyang galit. Lalong naging berde ang kanyang mukha, na para bang mahihimatay siya sa susunod na segundo. Kuya! Kuya! Nagkamali ako. Gumapang siya sa harap ni Lito at niyakap ang kanyang mga binti, tumatawa at umiiyak. Kuya, iligtas mo ako. Hahaha. Iligtas mo ako. Hahaha. Mamamatay na ako. Hahaha. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ng mga natakot na kapitbahay na tumawa habang nakatikip ang mga kamay sa bibig. Para naman sa iba pang gangster, nang makita nila ang kakaibang eksenang ito, nag-alinlangan sila at hindi alam kung dapat pa ba nilang ipagpatuloy ito. Malamig na tiningnan ni Lito sa tabi niya, walang bahid ng awa sa kanyang mga mata. Kung ito ay magpapatuloy ng ganito, ang taong ito ay mamamatay sa loob ng 10 minuto. Pero sa dami ng taong nanonood, kailangan niyang mag-ingat. Kasabay ng pagkaway ng kanyang kamay, isang pilak na karayom ang tumalsik at agad na tumigil sa pagtawa. Ako. Gumaling na ako. Agad na tumayo ang lalaki at nagtago sa likod ng iba, na may mabangis na tingin sa kanyang mukha. Brat! You dare to play with me. Alam mo ba kung nasaan ako? I am from the Green Dragon Gang. Mabangis na umungol ang itim na lalaki. Asher Dragon Gang. Well, ito ba ang unang gang sa Jiangnan? Talagang narinig ito ni Lito. Tama. Medyo may kaalaman ka. Ang impluensya ng amo namin ay kumalat sa buong estado, hindi pa banggitin ang Jiangnan City. Kung sino man ang gustong mamatay, hindi siya makakaligtas bukas. Speaking of his gang, baka sa mukha niya ang pagmamalaki. Lito, anong dapat nating gawin? Mga ordinaryong tao lang tayo. Paano tayo makikipag-away sa isang gang? Ang mga mata ni Jaran ay puno ng luha, at ang kanyang magandang mukha ay puno ng pagkakasala. I'm sorry, kasalanan ko lahat kung bakit ka nalagay sa gulo. Ibinaba niya ang ulo niya at humagulgol.
Biglang dumaikit ang isang malaking palad sa kanyang ulo at marahang hinawakan ang kanyang buhok. Don't worry. Wala akong pakialam sa maliit na Asher Dragon Gang. Pagkarinig nito, kumagalpak ng tawa ang gangster. Maging ang matalik na kaibigan ni Jaran, si Jennifer, ay hindi napigil ang umiling. Lito, napakalakas mo, ngunit may alam ako ng kaunti tungkol sa Asher Dragon Gang. Minamaliit mo ang kanilang lakas. Mukha siyang nag-aalala, at medyo nag-aalangan ang mga mata niya. Tumayo ba ako o hindi? Bahagyang ngumiti si Lito at hindi pinabulaanan ang kanyang mga sinabi. Nang makitang hindi nagsasalita si Lito, naisip ng itim na lalaki na natatakot siya at sinabing may malungkot na ngiti, "Anak, lumuhod ka at yumuko at humingi ng tawad sa akin. Hahayaan kitang mamatay ng mabilis." Ngumiti si Lito, yumuko, at kumuha ng chopstick sa lupa. Pagkatapos, diretso siyang umupo sa isang stool, pinag-cross ang kanyang mga paa, at nakangiting tumingin sa mga tao. Paano kung ayaw ko? Natigilan ng lalaking itim at saka nagalit. Okay, you are courting death. I will kill you now. Habang nagsasalita siya, naglabas siya ng kutsilyo sa kanyang baywang at hinampas ito sa ulo ni Lito. Mag-ingat ka. Hindi. Sabay na tumili sina Jaran at Jennifer. Lahat ng mga punk na iyon ay may mga masasamang ngiti sa kanilang mga mukha. Madalas silang nakagawa ng pagpatay at panununog. Sa sandaling ito, lahat sila ay naghihintay na makakita ng magandang palabas. Nang akala ng lahat ay tapos na si Lito. Biglang tumigil ang kamay ni Lito na naglalaro ng chopsticks at gumalaw ang katawan. Sa isang kakilakilabot na hiyawan, ang lahat ay nakakita ng isang hindi kapani-paniwalang eksena. Nakapasok sa kamay ng itim na lalaki ang chopstick na kawayan. Ang mga chopstick ay tumagos ng malalim sa dingding at ipinako ang kamay ng gangster. Nang makita ang eksenang ito, nagulat at natulala ang lahat. Dapat tandaan na ang pader na ito ay isang solidong ledrilyo. Laking gulat na tinusok nito ang bato gamit ang sirang kahoy na chopstick. Walang pakialam na sinulyapan ni Lito ang mga gangster. Kung hindi ka aalis, ikaw ang susunod sa parehong paraan. Nagkatinginan ng lahat at saka sinabi sa itim na lalaki, "Boss, sorry." Tapos tumakbo sila palayo. You bunch of trash, bumalik kayo. Ang itim na lalaki, na napako sa dingding, ay mukhang desperado. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Lito. Pakiramdam niya ay nahulog siya sa isang ice cellar, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Huwag. Huwag mo akong patayin. Napangiti si Lito. Hindi kita papatayin. Babalik ka at maghahatid ng mensahe sa iyong master. Bawat utang ay may nagmamay-ari. Kung gusto niyang maghayganti, maaari siyang lumapit sa akin ng diretsyo. Nagbago ang tono ni Lito at biglang naging mabangis. Kung maglalakas loob kang magkaroon muli ng mga disenyo sa kanila, sa susunod, ang chopstick na ito ay hindi ipapako sa iyong kamay, kundi ang iyong lalamunan. Pagkatapos nito, pinitik ni Lito ang kanyang daliri, at ang mga chopstick ay direktang inalog. Tinakpin ng lalaking itim ang kamay niyang duguan at tumakbo palayo. Sa oras na ito, dumating na ang ambulansya na tinawag ng mga kapitbahay. Dinala ang nanay ni Jaran sa ambulansya. Umiyak si Jaran at sinundan siya sa kotse. Inaaliw siya ni Jennifer sa mahinang boses. Sa oras na ito, tumingin siya kay Lito. Nang makita siyang nakatayo, tinanong niya ng walang malay, "Hindi ka ba sasama?" Umiling si Lito. "May aasikasuhin pa ako. Mamaya na lang ako." Sumimangot si Jennifer. Susuko na ba ang lalaking ito? Nagpout siya at hindi nagsalita, ngunit sa kanyang puso, pakiramdam niya ay hindi ito katumbas ng halaga para kay Jaran. Tiyak na, kahit isang lalaki ay hindi maaaring umasa sa kanya. Humph! Ngumuso siya, hinayla ang malungkot na si Jaran, at sumakay sa ambulansya. Hindi man lang pinansin ni Lito ang iniisip ni Jennifer. Yumuko siya at kinuha ang room card sa lupa. Iyan ang binitawan mag-itim na lalaki sa gulat ngayon. Run, haha. Pagkainom ng room card, ang mga sulok ng bibig ni Lito ay lumulutang sa isang uhaw sa dugo ng ngiti. Sa oras na ito, sa marangyang two-person suite ng Gold Grand Hotel. Ang malaking hugis pusong kama ay natatakpan ng mga rosas, at may mga romantikong kandila at isang mamahaling bote ng red wine sa mesa. Lumabas si Ronron sa banyo at nagpatuyo ng buhok, na may malaswang ngiti sa labi. Naglabas siya ng isang maliit na bote ng gamot at hirenggilya mula sa kanyang bag, tinurok ang walang kulay na likido sa red wine, at pagkatapos ay pinagpag ito ng pantay-pantay. Hehe, Jaran, ito ay isang magandang bagay na hiniling ko sa isang tao na kunin mula sa ibang bansa. Ipinapangako ko na ito ay gugustuhin mong mamatay. Puno ng masasamang ngiti ang mukha niya. Nang maisip niyang pupuntahan siya ni Jaran maya-maya, nasasabik siya na halos hindi niya napigilan ang sarili.
Paumanhin, natatakot akong ma-disappoint ka. Biglang may mahinang boses na nagmula sa gilid. Nagulat siya sa biglang boses. Lumingon siya at may nakita siyang nakaupo sa sofa. It's you. Paano ka nakapasok? Nagulat at nagalit si Ronron sa parehong oras. Isa itong 5-star hotel. Napakapribado nito, at ang pinto ay nakalock mula sa loob. Paano nakapasok ang lalaking ito? May nakita siyang bintana na nakabukas. Umakyat kaya siya sa bintana. Ngunit ito ang ika-20 palapag. Paano ito naging posible? Wala kang pakialam kung paano ako nakapasok. Ngumisi si Lito. Dahil malapit ka nang maging patay. Ang mga bagay na ito ay walang kabuluhan sa isang patay na tao. Ang ekspresyon ni Lito ay parang isang matiyagang hayop, hinuhuli ang biktima nito at pinaglalaroan. Si Ronron ay medyo natakot noong una, ngunit hindi nagtagal ay huminahon siya at naglakad patungo sa kama. Anak, huwag mo talagang isipin na hindi ka matatalo. Mabilis niyang kinuha ang kanyang coat at may inilabas, isang itim na pistola. Ang baril na ito ay ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Palihim niyang dinadala iyon para protektahan ang sarili. Sinabi rin ng kanyang ama na kung talagang may nakilala siyang bulag, maaari niya itong barilin o patayin para makabawi. Ang madilim na nguso ay nakatutok kay Lito, at si Ronron ay mukhang may kumpiyansa. Hahayaan kung may pumatay sa iyo, pero ngayon ikaw mismo ang lumapit sa akin, hahaha. Sinabi niya sa isang masasamang tono, hindi magtatagal bago magkusa si Jara na pumunta sa aking kama. Sa oras na iyon, tumabi ka lang at mag-enjoy kung paano ko paglaruan ang iyong babae. Ganun ba? Nakaupo pa rin si Lito sa sofa, mukhang relaxed. May nilalaro siya sa kamay niya. Oo naman. Biglang nagkontrata ang mga mata ni Ronron. Malinaw niyang nakita na ang card na nasa kamay ni Lito ay ang room card na hiniling niyang ibigay kay Jaran. Ngayon, sa tingin mo may pagkakataon ka pa bang paglaruan ang babae ko? Malamig na ngumiti si Lito at pinisil-pisil ang room card ng kaunting lakas. Boy! Gusto kong mabuhay ka pa ng konti, pero sinira mo na naman ang plano ko. Ang mukha ni Ronron ay namumula, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumikibot sa galit. Direkta niyang itinaas ang kanyang baril kay Lito. Kung ganoon, pumunta ka sa kamatayan. Kapag namatay kita, mahuhulog pa rin si Jaran sa aking mga kamay at hihiga sa ilalim ng aking katawan upang magsaya. Ngumiti siya ng nakakaloko. Ayon sa kanyang mga inaasahan, sa oras na ito, tiyak na magtataas ng kamay si Lito at susuko. Iiyak pa siya ng mapait. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, si Lito ay sobrang kalmado. Ano pang hinihintay mo? Shoot quick. May gagawin ako. Tumingin siya kay Ronron. Bastos, go to death. Naramdaman ni Ronron na abnormal ang utak ni Lito, kaya diretso niyang hinaila ang gatilyo. Pang! Nagkaroon ng malakas na ingay. Nakakurba ang bibig ni Ronron sa isang mapait na ngiti, na para bang nakita niya si Lito na nakahiga sa pool ng dugo. Gayunpaman, sa paglabas ng bala mula sa silid, biglang nawala si Lito. Oo, nawala siya. Dumiretso sa bintana ang bala at nabasag ang salamin. Nanlaki ang mga mata ni Ronron at muli itong pinunasan. Hindi siya makapaniwala. How? How could it be? Where is he? Biglang may tumapik sa balikat niya. Walang kamalay-malay na lumingon si Ronron at nakita ang walang ekspresyon na mukha ni Lito. Sige na, walang isip. Direktang hinawakan ni Lito ang leeg ni Ronron at pinaikot-ikot ito. Basag. Naputol ang leeg ni Ronron, at ang kanyang ulo ay nakatagilid. Patay na siya. Nang mamatay siya, may hawak pa siyang baril sa kanyang kamay, ngunit wala siyang oras upang himukin ito. Maging ang ekspresyon ng mukha niya ay gulat pa rin. Gusto siyang pahirapan ni Lito, ngunit sa sandaling ito, walang katiyakan ang buhay ng ina ni Jaran. Kailangan niyang tapusin ito sa lalong madaling panahon at pumunta sa ospital. Pang! Pagkatapon ng katawan, tumalon si Lito sa bintana. Sa oras na ito, sa unang ospital ng Ning City. Doktor, kumusta ang aking ina? Sa sandaling mabuksan ang pinto ng operating room, sumugod si Jaran. Tinanggal ng doktor ang maskara niya at umiling. We've tried our best. Ang ulo ng pasyente ay dumanas ng maraming mabibigat na suntok at ang kanyang utak ay malubhang nasira. Walang paraan upang gamutin siya. Hindi ko. Nang marinig ito, namutla ang mukha ni Jaran, at nanlambot ang kanyang katawan. Sa kabutihang palad, ay nalalayan siya ni Jennifer, at sabay na umiyak ang dalawang babae. Sa oras na ito, itinulak palabas ang ina ni Jaran na may puting tela na nakatikip sa kanyang katawan, handang itulak siya sa tahimik na silid. Saan mo ipapadala ang nanay ko? Hinawakan ni Jaran ang kama ng ospital. Girl, please stay rational. Nagdeklara na ng kamatayan ang pasyente.
Humakbang ang doktor para kumbansihin siya. No, I won't. My mom won't leave me alone. You lied to me. Muntik nang masira si Jaran. Ito ang kanyang pinakamalapit na kamag-anak sa mundo. Napabuntong hininga si Jennifer, ngunit napakalungkot ng kanyang buhay. Wala na ang kanyang mga magulang, at naramdaman din na si Lito na ito ay mahirap, kaya iniwan siya nito. Sa sandaling ito, anong problema? Biglang lumitaw si Lito at mabilis na naglakad. Nang makita ni Jaran si Lito, napaluha siya. Lito, ang aking ina. Tumingin si Lito sa kanyang ina na natatakpan ng puting tela, at nakasimangot. Ano bang problema mo? Buhay pa ang pasyente. Malamig niyang binuksan ang puting tela. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Jaran at hinawakan niya si Lito. Talaga? Totoo ba yung sinabi mo? Ngumuso ang doktor. Little girl, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Mas alam ba niya ang buhay ng pasyente kaysa sa amin ng mga profesional na doktor? Haha, ibig sabihin lang niyan ay hindi ka sapat na profesional at wala kang pakialam sa buhay o kamatayan. Tumawa si Lito. Nang makitang paparating si Lito, agad na nagbago ang saloobin ni Jennifer sa kanya. Hindi niya inaasahan na loyal pa rin pala sa kanya ang lalaking ito. Gayunpaman, nang marinig niya ang sinabi ni Lito, ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumaibot ng ilang beses. Anong ginagawa niya? Akala niya ba miracle doctor siya? Paano siya magdududa sa sinabi ng doktor? Ito ay isang ospital. Gusto niya bang mabugbog? Umiling siya at naramdaman na masyadong hindi mapagkakatiwalaan si Lito. Nagpa siya siyang ipakilala ang kanyang kasintahan sa kanya sa hinaharap. Nagalit ang doktor sa panunuya ni Lito. Ikaw kuya, ikaw. Direkta siyang pinutol ni Li Xiao. Kaya ko na siyang iligtas ngayon. Well, pumunta ka para iligtas siya. Gusto kong makita kung paano mo iligtas ang mga patay. Nakakatawa. Ngumuso ang doktor, at puno ng pang-aalipusta ang kanyang mga mata. Itinuro rin siya ng mga nakapaligid na nurse at mga katabing kapamilya ng pasyente at sinabing, malamang taga-psych hospital ang lalaking ito. Hindi mapakali si Lito sa mga taong ito. Casual niyang binaliktad ang mga ito at may lumitaw na pilak na karayom sa dulo ng kanyang daliri. Ipinasok niya ang pilak na karayom sa byway acupoint ng ina ni Jaran at tinurok dito ang pure yang genuine chi. Makalipas ang mga 5 minuto, ang mukha ni Lito ay namutla at ang kanyang noo ay puno ng pawis. Tapos na. Binawi niya ang pilak na karayom. Puff! Diretsyong nagtawanan ang doktor at ang nurse. Boy, do you call this saving? Bigyan mo lang siya ng shot at magpanggap na baliw sa loob ng 5 minuto. Security guard, itaboy mo siya. Kanina pa naghihintay ang security guard sa gilid at handang sumulong. Sa oras na ito, dahan-dahang iminulat ng ina ni Jaran ang kanyang mga mata at nalilitong tumingin sa paligid. Nasaan? Nasaan ako? Bakit ka umiiyak? Kabanata 468. Nanay. Nang makita ni Jaran ang kanyang ina na nagising, umiyak siya sa tuwa at diretsyong sumugod upang yakapin ang kanyang ina. Nang makitang biglang nabuhay ang ina ni Jaran na patay, nagulat ang mga tao sa paligid. Nagsisigawan ang ilang mahiyaing nurse. Bangkay! Mukhang nanlumo ang ina ni Jaran. Tumingin siya sa munting nurse at sinabi, bata, tingnan mong mabuti. Buhay akong tao. Si Darwin, ang doktor na nakipagtalo kay Lito, ay nagulat din. Hindi makapaniwala ang mukha niya, hinawakan niya ang salamin niya at tumingin sa ina. Imposible yan. Kanina lang siya patay. Agad na pumunta si Darwin para tingnan. Lalo siyang ikinagulat ng pagsusuring ito. Hindi lamang buhay ang pasyente, kundi ganap na na-recover din ang malubhang pinsala sa kanyang utak. Ano bang problema mo, doktor? Hindi mo man lang masabi ang buhay mula sa kamatayan. Anong klase kang doktor? Sa tabi niya, nagmura ang mga kapamilya ng pasyente. Tama. Kung hindi kumilos ang binata sa oras, hindi maiisip ang kahihinatnan nito. I think mas mabuting magbitiw ka kaagad. Itinuro ng mga tao si Darwin at labis na hindi nasisiyahan. Namula ang mukha ni Darwin, at labis siyang nalungkot. It's all this brat's fault for making me the target of public criticism. If this matter get out of hand, I won't be able to keep my job. Bigla niyang itinuro si Lito at sinabing may baluktot na ekspresyon, anak, ospital ito. Anong karapatan mong makialam? Doktor din ako, mataray na sagot ni Lito. Doktor ka. Paano ang medical license mo? Ipakita mo sa akin. Inabot ni Darwin ang kanyang kamay at mabangis na sinabi. Umiling si Lito. Wala akong lisensya, pero nasa harap ko ang katotohanan. Naligtas ko nga siya.
Haha, bawal mag-practice ng gamot na walang lisensya. Bawal. Sa wakas ay hinawakan ni Darwin ang tirentas ni Lito at sinigawan ng security guard, anong ginagawa mo? Bilasan mo at hulihin ang lalaking ito at ipadala sa istasyon ng pulisya. Nagkatinginan ng mga security guard na may pag-aalinlangan. Kung tutuusin, nakita na nilang lahat. Totoong iniligtas ni Lito. Nang makitang hindi gumagalaw ang security guard, malungkot na sinabi ni Darwin, ang associate din ay aking tiyuhin. Gusto mo bang mawalan ng trabaho? Nang marinig ito, agad na nahiya ang security guard. Wala siyang choice kundi ang maglakad. Little brother, I'm sorry. Handa na silang hulihin si Lito. Sa sandaling ito, isang marilag na boses ang dumating. Anong nangyari? Mabilis na lumapit si Director Zhang, sinundan ni Daisy Cheng. Sa likod ng kanyang mga kamay, sumigaw si Director Zhang sa malalim na boses, napakaraming tao ang nagtitipon upang manood ng palabas. Malaya ka na ba? Agad na lumapit sa kanya si Darwin, tumango at yumuko, at sinabing, Director Zhang, ganito po, may isang lalaki na nanggugulo dito. Sino ka? How dare you make trouble in the hospital? Bahagyang nagdilim ang mukha ni Director Zhang. Ngumisi si Darwin. Higit pa riyan, nag-claim na siya ay isang doktor, ngunit hindi man lang siya makakuha ng medical license. How dare he point fingers at US? Talaga. Then we can call the police. Where is that guy? Kumunat ang noo ni Direk Zhang. Itinuro ni Darwin si Lito at sinabing, siya iyon. Tingnan mo siya. Napaka-loser niya. How dare he compete with a doctor of medicine in a famous university like me? Hindi ba siya nakakatawa? Habang nagsasalita siya, sinulyapan niya si Daisy, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding pagnanasa. Si Daisy ay isang sikat na dilag sa buong ospital. Nakasuot lang siya ng malaking puting coat ngayon, ngunit malabo na makita ang kanyang curvy figure. Ang kanyang maselang maliit na mukha ay natatakpan ng isang pares ng black framed glass. Hindi lamang siya naging pangit, ngunit siya ay tumingin na napakadalisay. Ang mga salita ni Darwin ay hindi lamang minamaliit si Lito, kundi pinuri rin ang kanyang sarili para sa kanyang mataas na edukasyon, upang siya ay magpakitang gila sa harap ni Daisy. Gayunpaman, hindi man lang siya nilinga ni Daisy. Sa halip, nagulat siya nang makita niya si Lito. Dr. Cheng, hindi na kailangang tumingin sa ganitong klase ng talunan, baka madumihan ang iyong mga mata. Napangiti si Darwin at naisip niyang niloloko siya. Gayunpaman, inikot ni Daisy ang kanyang mga mata sa kanya at ngumuso. Bastos. Nanlamig ang mukha ni Darwin. Hindi niya alam kung ano ang ginawa niya para masaktan si Daisy. Sa oras na ito, nakita din ni Director Zhang si Lito, at biglang nagbago ang kanyang mukha. Tumayo si Jaran, ibinuka ang kanyang mga kamay, tumayo sa harap ni Lito, at sumigaw, it's none of his business. Bigla, tinapik siya ni Lito sa balikat at hinayla siya sa isang tabi. Lito. Tumingin sa kanya si Jaran na may nag-aalalang tingin. Gayunpaman, ngumiti si Lito. Ayos lang, walang modo na babae. Pinunasan ni Jaran ang kanyang mga luha, iniisip na inaaliw lang siya ni Lito. Napagpasyahan niya na kung ipapadala ng mga taong ito si Lito sa istasyon ng pulisya, tiyak na sasamahan niya ito. Ubo, ubo. Mabilis na lumapit kay Lito si Director Zhang. Sinundan siya ni Darwin at idinagdag, Direktor, itong batang ito. Sino siya sa tingin niya? How dare he question my ability? Can he compare with me? Don't you think so? Nang marinig ito, kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Director Zhang at sinampal niya ito. Tumahimik ka. Sa sobrang galit niya ay nagmura siya. Bigla niyang napagtanto na napakaraming tao ang nakatingin sa kanya, kaya pinigilan niya ang kanyang pagmumura. Natigilan si Darwin. Tinakpan niya ang mukha niya at may hinaing, Direktor, bakit mo ako sinaktan? Nang makita siya ni Director Zhang na ganito, galit na galit siya at umungal, ikaw ang mabugbog. Napakawalang modo mong tao. Maaari mo ring masaktan ang dakilang Dr. Argel. Mahusay na Dr. Argel. Natigilan si Darwin. Nitong mga nakaraang araw, nabalitaan niya na mayroong isang napakahusay na doktor na si Argel na nagpagaling sa virus ni Mr. Reynolds at kakaibang sakit ni Jess Liang. Ngunit hindi niya pinangarap na ang dakilang Dr. Argel ay napakabata. Nang siya ay nalulumbay, lumapit din si Daisy at niyakap ang braso ni Lito. Well, I caught you today and sent you several text messages, but you ignored me. You went too far. Masungit na reklamo niya. Napakaganda ng figure ni Daisy. Sa oras na ito, mahigpit siyang nakadikit kay Lito. Ang ganoong uri ng malambot na pakiramdam ay nakaramdam ng pagkahilo kay Lito. Si Darwin, na nakatayo sa isang tabi, ay pinanood ang kilos ng Diyosa.
Naging berde ang mukha niya at halos mailuwa niya ang subo ng dugo. Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong at medyo nakonsensya. Medyo naging busy ako nitong 2 araw at nakalimutan kong mag-reply. Kung gayon ay bawal kang umalis ngayon. Samahan mo akong kumain. Ang dami kong naipon na tanong, at handa akong humingi ng payo sa iyo. Utos ni Daisy sa hindi mapaglabanan na tono. Naramdaman ni Lito na walang puwang para tumanggi siya, kaya tumango na lamang siya. Okay, but your treat. Nang marinig ito, maraming mga lalaking doktor ang hindi makapagsalita. Hindi mabilang na tao ang gustong makipag-appointment kay Daisy, ngunit hindi nila magawa. Gayunpaman, nagkusa si Daisy na yayain siyang lumabas, ngunit hindi man lang niya gustong magbayad ng pagkain. Anong kasalanan? Akala niya ay magagalit si Daisy, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, puno ng saya ang kanyang mukha. Humph! Ang kuripot mo. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Ngumuso si Daisy. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagkaroon ng tunog ng wasak na puso. Maraming mga lalaking doktor na tumutugis o lihim na umiibig kay Daisy ay may masakit na mga tingin sa kanilang mga mukha. Tumingin sila kay Lito ng may selos. Naramdaman ng hindi magiliw na mga mata mula sa lahat ng direksyon at ang medyo malungkot na mga mata ni Jaran, tahimik na itinulak ni Lito si Daisy palayo. Dr. Cheng, hindi nararapat na maging intimate ang mga lalaki at babae. Huwag kang ganyan. Natauhan si Daisy. Namula ang mukha niya at nauutal niyang sinabi, you wish. Pagkatapos noon, mabilis niyang itinulak si Lito. Kabanata 469. Mahusay na Dr. Argel, ano ang nangyari ngayon? Tanong ni Direk Zhang. Sumulyap si Lito kay Darwin at Ninishan. Anong nangyari? Hindi ba halata? Ang sabi ng doktor na ito ay nagtapos siya ng isang doktor at na-diagnose ang mga buhay na patay na. Kung hindi ko siya pinigilan, hindi maiisip ang kahihinatnan nito. May ganyan. Agad nagalit si Direk Zhang at pinandilatan si Darwin. Ano pa bang gusto mong sabihin? Namula si Darwin. Hindi. Siniraan niya ako. Sa sandaling sinabi niya ito, kinubkob siya ng lahat. Sino ang naninirang puri sa iyo? Kitang-kita namin itong lahat. Ito ang sinabi ng dakilang Dr. Argel. You quack. How dare you say na ikaw ang naninira sa akin? Ang kanyang mga salita ay hindi nakapagsalita kay Darwin. May sasabihin ka ba ngayon? Malamig na sabi ni Director Zhang. Pumasok si Darwin sa likod ng pinto. Sinasabing ang background ng kanyang pag-aaral ay pinaghihinalaang peke rin. Hindi niya masyadong gusto si Darwin. Nang makitang nag-aalangan si Darwin, ikinaway ni Director Zhang ang kanyang kamay at sinabing, well, wala kang dapat sabihin. Pupunta ako sa direktor at iuulat ang lahat sa kanya. Naniniwala akong gagawin niya ang tama. Nang marinig ito, namutla ang mukha ni Darwin, at napaupo siya sa sahig. Diretso siyang dinala ng 2 security guard sa opisina ng direktor. Pagkatapos noon, ang ina ni Jaran ay kailangang manatili sa ospital sa loob ng ilang panahon, at si Jaran ay pumunta para samahan siya. Bago siya umalis, tumingin siya kina Lito at Daisy. Parang may gusto siyang sabihin pero napatigil siya sa pag-iisip. Sa wakas, ipinadyak niya ang kanyang mga paa at umalis. Sa oras na ito, lumapit si Jennifer, kinusot ang kanyang malalaking mata at sinabing, pasensya na, bayaw, hindi kita naintindihan noon. Hindi ko inaasahan na hindi ka lang makakalaban, kundi marunong ka ring magmedikal. Napakahusay mo. Bagamat hindi maintindihan ni Lito kung bakit siya humingi ng tawad, masaya pa rin siyang pinuri ng isang magandang babae. But I have to remind you that Child's family is very powerful. Kung talagang mag-iingat ka, siguradong gagantay siya. Pinaalalahanan siya ni Jennifer. Ngumiti si Lito. Malamang malamig ngayon si Ronron G. Gayunpaman, tiyak na hindi niya sasabihin kay Jennifer ang mga salitang ito, baka malagay siya sa gulo. Pagkaalis ni Jennifer, kaagad na naiinip na sinabi ni Daisy, pwede ba tayong maghapunan ngayon? Walang magawang tumango si Lito at pumunta silang dalawa sa isang luxury hotel malapit sa ospital. Upang maging tahimik, espesyal na binuksan ni Daisy ang isang maliit na pribadong silid at nag-order ng ilang masarap na pagkain. Kumain na silang dalawa at nagkwentuhan. Si Daisy ay naglabas ng isang maliit na booklet na puno ng mga tanong at isa-isang nagtanong sa kanila. Matiyagang sumagot si Lito. Sa prosesong ito, ang mga mata ni Daisy ay naging mas maliwanag at mas maliwanag habang siya ay tumingin kay Lito, at ang kanyang ekspresyon ay naging mas sumasamba. Sa huli, kuminang si Lito sa kanyang mga mata. Nagkaroon ng ilang problemang nakawasak sa mundo. Ilang casual na salita lang mula sa kanya ay naliwanagan siya at biglang naintindihan.
Para kay Daisy, na nahuhumaling sa medisina, ang alindog ni Lito ay mas malakas kaysa sa sinumang mayaman at gwapong lalaki. Sa pagtingin sa malalobo na mga mata ni Daisy, ngumiti si Lito ng masama at sinabing, paano ito? Napakagwapo ko ba? Namula si Daisy na namula. Ba, saan galing ang tiwala mo? Hindi gaanong nagsalita si Lito. Umiling siya at sumimsim ng subo ng pagkain sabay ngiti. Sa oras na ito, sumimangot si Daisy, ipinihit ang kanyang leeg, at inabot upang kuskusin ang likod ng kanyang leeg. Tinaas ni Lito ang kanyang kilay at nagtanong, masakit ba ang iyong cervical vertebrae? Oo, napuyat ako para magsulat ng report ko nitong 2 araw na ito. Pagod na pagod ako kaya wala akong pakialam pagkatapos maglagay ng ointment. Walang magawa si Daisy. Ibinaba ni Lito ang kanyang chopstick, tumayo, at naglakad sa likuran niya. Habarin mo ang iyong Amerikana. Natigilan si Daisy, at biglang nag-init ang maliit niyang mukha. Ah, ikaw. Anong gagawin mo? Ipapamasahe kita. Lito rolled up his sleeves and said with a smile, hindi ako nagyayabang. Ang teknik ko ay ancestral. Sigurado akong hindi ito sasakit sa loob ng 20 minuto. Nagyayabang ka lang. Hindi naman kasi ako nakahanap ng matandang local medicine na doktor para magpamasahe. Mapapawi ko lang, pero hindi ko kayang gamutin. Napaawang ang labi ni Daisy sa hindi makapaniwala. Gayunpaman, medyo natukso siya. Kung tutuusin, naroon ang mga medikal na kasanayan ni Lito. Kalimutan mo na ito. Hindi natin gagawin ito ayon sa mga patakaran, sabi ni Lito. Sandali lang. Agad na nagsisi si Daisy at masunaring hinubad ang kanyang puting Amerikana. Nakasuot siya ng pink na tight-knitted shirt, at ang kanyang kaakit-akit na mga perba ay makikita sa isang sulyap. Hinawakan siya ng malaking kamay, na nagpapakita ng puting nyebe niyang balat. Masasabing may visual impact siya. Naramdaman ni Lito ang mainit na sensasyon sa kanyang tiyan at mabilis na nakahinga ng maluwag bago siya kumalma. Naglakad siya papunta sa likod ni Daisy at itinulak ang makinis na mahabang buhok nito sa isang gilid, na nagpapakita ng isang piraso ng snow white, mahaba, at pink na leeg. Ang likod ng kanyang leeg ay sensitibong lugar ng babae. Naramdaman ang mainit na dulo ng daliri ng lalaki na bumagsak doon, naramdaman na lamang ni Daisy na may kuryenteng kumakalat sa buong katawan niya. Bigla siyang nanlambot at wala man lang lakas. Pinaandar ni Lito ang kanyang genuine chi at nagsimulang magmasahe. Ang kanyang payat at nababaluktot na mga daliri ay gumagala sa likod at leeg ni Daisy. Lalong naging nakatuon ang kanyang isip, ganap na isinantabi ang mga nakakagambalang kaisipan at nakatuon sa pagmamasahe. Naramdaman ng mga alon ng mainit na kapangyarihan na pumapasok sa kanyang balat, si Daisy ay lubos na komportable at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Makalipas ang 20 minuto, sa wakas ay natapos na ni Lito ang masahe. Tumigil siya sa kanyang ginagawa at sinabi kay Daisy, subukan mong pilitin ang iyong leeg. Namumula na ang pisngi ni Daisy. Sinubukan niyang ipihit ang kanyang leeg, ngunit hindi ito masakit. Oh my God, gumaling na talaga. Siya ay labis na nasa sabik. Tumayo siya, niyakap si Lito, at hinalikan siya sa pisngi. Mahal na mahal kita. Malaki ang naitulong mo sa akin. Natigilan si Lito, gayon din si Daisy. Hindi niya inaasahan na siya ang magkukusa na halikan siya. Saglit na namula ang tenga niya. Ngumiti si Lito at nagbiro, sa susunod pwede kang humalik dito. Habang nagsasalita siya, tinuro niya ang sariling bibig. Shameless. I'm not interested in you. Kanina lang. I was just too excited. Don't try to eat swan meat. Galit na sinabi ni Daisy ang maraming bagay, isinuot ang kanyang puting Amerikana, at tumakbo palayo. Hindi siya hinabol ni Lito. Sa halip, umupo siya sa kanyang upuan at dahan-daang kumain. Tahimik ang pribadong silid, at malinaw na malinaw ang usapan sa tabi. Narinig mo ba? Ngayon, isang malakas na lindol ang naganap sa matataas na klase ng Ning Province. Anong problema? Ang pinuno ng Ten Realm Fighting Sect, si Byron Wu, ay pumunta sa Ning Province para mag-issue ng Letter of Challenge. Sinabi rin niya na i-treat ka niya ngayong gabi. Kung hindi ka darating, hindi mo na kailangang manatili pa sa Ning Province. Ang ibig mo bang sabihin ay tumayo sa parehong panig? Tama. Lahat ng malalaki at maliliit na pamilya sa Ninghai City ay kumilos na. Plano nilang dumalo sa handaan ngayong gabi. Kung makukuha nila ang pagkakataong ito para makipagkaibigan kay Sect Leader Wu, magtatagumpay sila mula ngayon. Alam mo ba kung sino ang hahamunin ni Byron? Haha, may pagkakaiba ba sa pagitan ng alam at hindi alam? Si Byron ay sikat sa Jiangho 10 taon na ang nakakaraan, at ngayon ay nasa closed-door training na siya sa loob ng 10 taon.
Ang kanyang martial arts level ay umabot sa isang kakilakilabot na antas. Ang tanging pagtatapos para sa taong gusto niyang hamanin ay kamatayan iyan. Kaya walang nagmamalasakit kung sino ang lalaking iyon. 99% ng mga pamilya ay piniling tumayo sa panig ni Byron nang walang pag-aalinlangan. Kabanata 470. Nakikinig sa talakayan sa katabi, ginisyon ni Lito. Hindi niya inaasahan na nagkataon lang na magkakaroon ng malaking piging si Byron sa hotel na ito ngayong gabi. Maya-maya lang ay pumasok na silang dalawa sa hotel. Nagliwanag ang mga mata ng lahat dahil isa sa kanila ang first miss ng pamilya Leng, si Joanne Leng. Sumama sa kanya ang kanyang tiyahin na si Carla Leng. Si Joanne ay nakasuot ng lavender suit at isang palda na may parehong kulay. Ang kanyang perpektong figure ay ganap na ipinakita na parang isang diyosa. May ulong, maging si Joanne Leng ay dumating para ipakita ang kanyang katapatan. Makikita kung gaano kalakas si Byron. Sa oras na ito, hindi masyadong maganda ang mukha ni Joanne. Hindi niya kilala ang tinatawag na Byron at hindi siya interesadong pumila. Joanne, hindi mo ba kayang itago ang iyong mukha? Kung gagawin mong hindi masaya si sect leader Wo mamaya, matatapos ang ating pamilya Leng. Saway niya sa malamig na boses. Ngumuso si Joanne. Sa Huanyan Water ni Lito, ang pamilya Leng ay hindi matatapos ng ganoon kadali. Bah! Puno ng paghamak ang mukha ni Carla. Hindi ba't ang loser ay isang hanggal na race 8? Hindi ko alam kung saan nanggaling. Kumpara sa pinuno ng Ten Realm Fighting Sect, wala siya. Tita, kung patuloy mong sasabihin sa kanya iyan, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Ang magandang mukha ni Joanne ay naging malamig at ang kanyang tono ay nagdilim. Umiling si Carla at lumambot ang kanyang tono. Bumantong hininga siya at sinabing, Joanne, ginagawa ko ito para sa kapakanan mo at ng buong pamilyang Leng. Si Lito ay nakatayo sa harap ni sect leader Wo at walang pagpipilian kundi ang lumuhod. Ang magandang mukha ni Joanne ay naninigas at wala siyang sinabi. Maya-maya, bumukas ang pinto ng pribadong silid sa kanyang harapan at lumabas si Lito. Nang makita siya ni Joanne, agad na napuno ng saya at saya ang kanyang mukha. Sa ilalim ng maalab na tingin ng mga tao, mabilis siyang naglakad. Bakit ka nandito? Nakangiting tanong niya. Kumain kasama ng aking kaibigan, Mataray na sagot ni Lito. Nang makita ng iba ang eksenang ito, nagngangalit sila sa galit. Si Joanne ay ang diyosa sa puso ng maraming mga young masters ng mga aristokratikong pamilya. Siya ay isang tao na hindi nila pinangarap na isipin. Ngunit sa sandaling ito, napakalapit niya sa isang lalaking hindi kilalang pagkakakilanlan. Ang pinakamahalaga ay ang lalaki ay mukhang isang ordinaryong tao, nakabihis at nakadamit sa isang stall. Wala man lang siyang sikat na brand. Ang pinaka nakakainis ay ang ugali ng lalaking ito. Siya ay walang pakialam at hindi sineseryoso ang diyosa. Hindi masyadong inisip ni Joanne ang ugali ni Lito. Ngumiti siya ng malumanay at sinabing, anong kaibigan? Lalaki o babae? Isang babae. Casual na sagot ni Lito. Pagkatapos noon, nalaman niyang hindi tama ang ekspresyon ni Joanne. Bigla siyang may na-realize at mabilis na idinagdag, isang ordinaryong kaibigan, may gagawin siya at dapat na nauna. Nakahinga ng maluwag si Joanne. Ordinaryong magkaibigan lang sila, kaya nagkaroon pa siya ng pagkakataon. Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong at bumulong sa sarili, bakit pakiramdam ko ay ginahasa ako ng isang kasintahan. Sa sandaling ito, isang gwapong binata ang tumayo at naglakad patungo kay Joanne. Joanne, nandito ka ba para makita din si sect leader Wo? Ang kanyang pangalan ay Topet. Ang kanyang pamilya ay nasa industriya ng pananalapi. Siya ang kilalang young master ng isang mayamang pamilya sa Ning Province at isa sa maraming humahabol kay Joanne. Walang pakialam ang ekspresyon ni Joanne. Hindi ako interesado dito. Hindi niya alam na lalaban si Lito kay Byron. Hindi lang siya interesado sa mga laban na ito. Ngayong gabi, pinilit siyang pumunta rito ni Carla. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Topet, at buong pagmamalaki niyang sinabi, Joanne, huwag mong sabihin ang mga salitang ito sa harap ni sect leader Wo. To tell you the truth, magkaibigan ang tatay ko at sect leader Wo. Kung gusto mo, pwede kitang ipakilala kay sect leader Wo. Nang marinig ito ng lahat, puno ng inggit ang kanilang mga mukha. Ang ganitong uri ng pagkakataon ay bihira. Sa suporta ng pamilya Wo, walang maglalakas loob na pukawin sila, kahit nasa buong estado. Puno ng saya ang mukha ni Carla, at paulit-ulit siyang tumango. Kung gayon, mahihirapan ako kay Young Master Topet. Makahulugang ngumiti si Topet at sinabing, hehe, hindi naman magulo, pero isa lang ang kondisyon ko. Sana ay bigyan ako ng mukha ng Yeti at makipag-appointment sa akin.
Syempre kaya namin. Single si Joanne namin. Mabilis na komendat si Carla kay Joanne na nagpapahiwatig na dapat siyang sumang-ayon. Itinikom ni Joanne ang kanyang mga labi, nakaramdam ng hindi pagkakaunawaan. Tiyak na ayaw niyang makipag-date kay Topet, ngunit kung tumanggi siya, parang sinasampal niya ang pamilya ni Topet sa publiko. Kung magalit si Topet at pumunta kay Byron para magreklamo, mapapahamak ang pamilya Leng. Nang si Joanne ay nag-aalangan, isang mahinang boses ang nagsalita. Wala siyang oras. Boses iyon ni Lito. Natigilan si Joanne at nagtatakang tumingin sa kanya. Si Topet, na hindi man lang tumingin kay Lito, ay tumitig sa kanya nang may paghamak sa sandaling ito. Sino ka? Paano mo nalaman na hindi siya libre? Ako si Lito. Alam kong busy siya dahil gusto niya akong ligawan. Boyfriend niya ako. Sabi ni Lito na may kalmadong mukha, at pagkatapos ay niyakap ang manipis na baywang ni Joanne. Nang makita ang eksenang ito, nagkagulo ang lahat. Lalo na si Topet, nang makita niya na ang kanyang diyosa, na araw at gabi niyang nawawala, ay hawak-hawak ng isang talunan, sa sobrang galit niya ay halos sumabog ang kanyang baga. How is that possible? Hindi ka qualified na maging boyfriend ni Joanne. Mabangis na umungal si Topet at tumingin kay Joanne. Joanne, tell me, he's lying. Kahit gusto mo akong tanggihan, hindi mo na kailangang kumilos ng ganito. Medyo nagulat din si Joanne. Hindi niya inaasahan na tatayo si Lito. Bahagya siyang namula at mariing sinabing, he is really my boyfriend. Ang mga salita ni Joanne ay parang bomba na nagdulot ng kaguluhan sa mga tao. Namula ang mukha ni Topet, at nakaramdam siya ng hiya. Kung tutuusin, bilang young master ng isang mayaman at makapangyarihang pamilya, natalo siya sa talunan na ito. Walang makatanggap nito. Gayunpaman, hindi siya nawala sa galit. Sa halip, malamig siyang ngumiti, kumikislap ang mga mata sa mga pakulo. Kuya Lito, tama ba? Hello, ako si Topet Zhang ang pangalan ko. Kilalanin natin ang isa't isa. Inabot niya ang kanyang kamay kay Lito. Alam ni Lito na ang lalaking ito ay ayaw makipagkasundo, ngunit nakipagkamay pa rin siya sa kanya. Habang magkadikit ang kanyang mga kamay, kumislap sa tuwa ang mukha ni Topet. Haha, bastos, tingnan natin kung paano kita haharapin. Pinalakas niya ang kanyang mga kamay at sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Lito. Naramdaman ng matinding lakas sa kanyang kamay, itinaas ni Lito ang kanyang kilay at medyo nagulat. Hindi niya inaasahan na si Topet ay may lakas sa loob. Mahina lang ang pangangatawan ng lalaking ito, at para siyang sumobra. Hindi siya mukhang cultivator. Ang kanyang panloob na lakas ay parang isang masamang pamamaraan na pilit na iniksyon sa kanyang katawan. Nanatiling kalmado si Lito at malamig na ngumiti. Halos sa isang iglap, naramdaman ni Topet ang matinding sakit, at ang kanyang kamay ay tila mabibiyak. Topet, what's wrong? Hindi ko pa ginagamit ang lakas ko. Bakit parang babae ang ugali mo? Ngumiti si Lito at dahan-dahang kumalas ang pagkakahawak niya. Pagkasabi pa lang niya ay marami na ang nagtakip ng bibig at ngumisi. Namula ang mukha ni Topet habang nakatitig kay Lito. Mukhang mahirap ang naranasan niya ngayon. Haha, Kuya Lito, interesado ka bang panoorin ang labanan sa pagitan ng sect leader Wo at isang master kinabukasan? Maaari kong hilingin sa iyo na tingnan ang kilos ni sect leader Wo. Nakangiting sabi ni Topet. Puno ng mali siya ang mga mata niya. Pagdating ng lalaking ito sa Mount Song, hihilingin niya kay sect leader Wo na patayin siya ng direkta. Ito ay magiging isang piraso ng cake. Hinatak ni Joanne ang manggas ni Lito at umiling, senyales na huwag siyang magpalinlang. Gayunpaman, walang pakialam na tumango si Lito. Okay, maraming salamat, young Master Topet. Hahaha, Kuya Lito, dapat dumating ka sa oras na iyon. Tinapik ni Topet Zhang si Lito sa balikat at saka humiwalay. Ipinadyak ni Joanne ang kanyang mga paa sa galit at tinusok ang noo ni Lito gamit ang kanyang mapuputing daliri. Bakit ka tulala? Siguradong may masamang intensyon si Topet na yayain kang pumunta sa Mount Song.